Nagsisimula ang kwento habang nakikipaglaban ang grupo ng isang bayani laban sa isang hari ng mga demonyo. Mabangis ang hari, ngunit nagawang pigilan ito ng mga bayani sa lugar gamit ang mahika. Nagpakawala ang demonyo ng isang malakas na atake, ngunit naharang ito ng barrier ng salamangkero. Patuloy na nagpakawala ng mapanirang mga atake ang halimaw, ngunit bawat isa rito ay sinalubong ng counter-attack mula sa mga bayani. Sakto ang naging timing ng grupo sa kanilang huling atake, at sa wakas ay natalo rin ang demonyo. Pagbalik nila sa kastilyo, ipinagdiwang ang 4 na salamangkero na tumulong sa bayani para talunin ang hari ng mga demonyo. Bilang pagkilala sa kanilang mga pagsisikap, ginawaran sila ng hari ng isang napaka-espesyal na karangalan. Sila ang mga sage ng apoy, lupa, tubig, at hangin. At sinabi ng hari na ibibigay niya sa kanila ang mga titulong inilaan lamang para sa mga pinakamalalakas na salamangkero. Inanunsyo niya na tatawagin silang 4 na emperador. At ang lahat ay nagulat. Sa mundong ito, tanging ang mga may dugong maharlika lang ang maaaring makakuha ng titulong emperador. Hindi makapaniwala ang sage na nagngangalang Ethel na ipinagkakaloob sa kanila ang mga titulong ito, at lubos siyang nakararamdam ng karangalan. Kinikilala ng hari na sa mundong ito ng mahika, hindi si Ethel ang pinakamalakas. Gayunpaman, nakamit niya ang isang dakilang titulo at mula ngayon ay makikilala na siya bilang ang emperador ng kidlat. Binigyan din ng titulo ang iba pang mga sage at binigyan siya ng masigabong palakpakan ng lahat. Habang naghihiyawan ang lahat, hindi napigilan ni Ethel na maging emosyonal. Matapos ang 40 taon ng pag-aaral ng mahika, sa wakas ay kinilala ang kanyang mga pagsisikap sa pinakamagandang paraan na maaari. Maraming taon nang lumipas, sinabihan si Ethel ng kanyang estudyanteng si Merlin na handa na ang almusal. Nasasabik si Ethel sa araw na ito dahil magiging puno ito ng pagsasanay. Kinalaunan ng araw na iyon, sinanay ni Ethel ang kanyang mga estudyante at pinuri niya sila dahil sa maganda nilang ginagawa. Nabagsakan sa ulo ng isang bato ang isang estudyante habang sinusubukang panatilihin ang isang spell, at pinaalalahanan ni Ethel ang mga estudyante na panatilihin ang kanilang focus. Kung hindi sila makakapag-focus, hindi nila mapapanatili ang kanilang magic circle habang bumibigkas ng spell. Kalaunan ay sinabihan ito ni Ethel na bitawan na ang spell, at malinaw na pagod na ang mga estudyante. Sinabi niya sa kanila na oras na para subukan ulit ang level 4 spells, ngunit sinabi ni Merlin na dapat na siyang magpahinga. Nagulat si Ethel sa pag-aalala ni Merlin sa kanya, ngunit siniguro niya rito na maayos lang siya. Ipinakita sa isang pagbabalik tanaw na natagpuan ni Ethel si Merlin matapos ang isang sakuna. Ang kanyang ina ay isang demonyo na namatay matapos madamay sa laban ng mga bayani kontra sa hari ng mga demonyo. Sigurado si Ethel na hindi na ito natatandaan ni Merlin, ngunit siya ang tumapos sa buhay ng napakaraming miyembro ng clan nito. Wala siyang ibang magawa kundi makonsensya, lalo na't masyadong nag-aalala si Merlin sa kanya. Kinalimutan muna ito ni Ethel para ipaalala sa mga estudyante kung paano gumamit ng level 4 spells. Sabik na gusto ni Merlin na turuan siya nito ng level 6 spells, ngunit ipinaalala ng ibang mga estudyante na masyado pa itong maaga. Sinabi ni Ethel na masigla si Merlin gaya ng dati, at ipinaalala naman ni Merlin sa kanya na ito ay dahil siya ang pinakamagaling na estudyante ng emperador ng kidlat. Hindi tumugon si Ethel nang tawagin siya sa pangalang ito, at nagtaka na lang siya kung bakit masyadong nagmamadali si Merlin. Ipinaalala niya kay Merlin na mahalaga ang mga batayan, kaya kailangan nilang sanayin ang kanilang konsentrasyon. Pilit na sinabi ni Merlin na kailangan niyang magmadali at maging mas malakas, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili bago pa niya masabi kung bakit. Ilang sandali pa, nakita natin kung ano talaga ang nag-uudyok kay Merlin. Nakatayo siya sa harap ng isang mapanganib na kagubatan at sinabi niya sa sarili na hindi siya pwedeng matakot. Takot na takot si Merlin pagpasok niya sa gubat, ngunit pinilit niya ang sarili na magpatuloy sa paglalakad. Kalaunan, nakarating siya sa isang kuweba at sinabing kailangan niyang talunin ang halimaw na nakatira sa loob. Ito lamang ang tanging paraan para matawag talaga niya ang sarili bilang pinakamagaling na estudyante ng emperador ng kidlat. Kapag nangyari iyon, magagawa na niyang turuan ang lahat para hindi na kailanganin pang gawin ito ni Ethel. Ang gusto lang ni Merlin ay makapagpahinga na si Ethel sa wakas. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang mga nangyari dahil ilang sandali lang ay makikita si Merlin na tumatakbo para iligtas ang kanyang buhay. Hinahabol siya ng halimaw mula sa kuweba at hindi siya makapaniwala na hindi gumana ang level 4 magic laban dito. Walang naging epekto ang kanyang mga atake, kaya isa na lang ang natitira niyang pagpipilian. Humarap siya sa halimaw at sinimulan ng isang orasayon. Habang inihahanda niya ang kanyang atake, pinaalalahanan niya ang sarili na mag-focus tulad ng itinuro ni Ethel sa kanya.
Hindi ito madali dahil naghahanda siya ng isang level 6 spell at mabilis na papalapit ang halimaw. Aatakihin na sana siya, kaya pinakawalan niya ang spell. Natuwa siyang makita na gumana ang spell, ngunit hindi rin ito nagtagal. Masyadong malakas ang halimaw at inatake siya nito. Nasa malaking panganib si Merlin nang palapitan siya ng halimaw para tapusin ang kanyang buhay. Nakahinga ng maluwag si Merlin nang makita niyang dumating si Ethel para tulungan siya. Sa kasamaang palad, pinagalitan niya si Merlin at ipinaalala dito na sinabihan niya itong lumayo sa gubat na ito. Humingi ng tawad si Merlin at sinabihan naman siya ni Ethel na makinig ng mabuti. Ipinunto ni Ethel na si Merlin ang may pinakamalaking potensyal sa lahat ng kanyang mga estudyante, ngunit masyado itong nagmamadali. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihang minamadaling makuha ay hindi tunay na kapangyarihan. Nagulat at nasindak si Merlin habang naghahanda ang halimaw na umatake ulit. Hindi man lang hinarap ni Ethel ang halimaw dahil naiinis lang siya na inabala nito ang kanyang pagtuturo. Sa isang simpleng pagkumpas lang ng kanyang pulso, nagpakawala si Ethel ng isang level 10 spell. Tinupok ng pinsala ang malaking bahagi ng kagubatan at pinanood ito ni Merlin ng may pagkamangha. Pagkatapos, namangha si Merlin kung gaano kalakas si Ethel. Sinabi sa kanya ni Ethel na sapat na ang kanyang pag-aaral para sa araw na ito, kaya pinauwi na niya ito. Sa kasamaang palad, bumagsak siya sa lupa at umubo ng dugo. Sinumpa ni Ethel ang kanyang sakit at napagtanto niyang nakita pala siya ni Merlin na bumagsak. Ibinunyag ni Merlin na hindi ito ang unang pagkakataon at alam niyang may sakit ito. Ibinunyag niya rin na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang matuto ng mabilis hanggat kaya niya para matulungan niya ito. Nagulat si Ethel dahil nagpapakahirap ng husto si Merlin at para pala iyon sa kanyang kapakanan. Ipinilit ni Merlin na kailangan itong alagaan ang kanyang sarili, kaya dapat magpahinga siya hanggat kaya niya. Sa kasamaang palad, ipinunto ni Ethel na wala na siyang gaanong oras na natitira, kaya wala siyang panahon para magpahinga. Hindi maintindihan ni Merlin kung bakit nag-eensayo pa rin ito ng mahika kahit na may malubha itong sakit. Simpleng ipinaliwanag ni Ethel na gusto niyang sanayin ang mga talentadong estudyante na susunod sa kanya. Tulad ni Merlin, nagpatuloy siya sa pagsasabing may panahon din na ginusto niyang maging pinakamalakas sa buong mundo. Gusto ng bawat salamangkero na maging pinakamagaling sa lahat ng panahon at hindi siya naiiba rito. Sa kasamaang palad, napagtanto niya na hinding-hindi na niya makakamit ang pangarap na iyon. Hindi makapaniwala si Merlin sa mga naririnig niya dahil alam niya kung gaano talaga ito kalakas. Sinabi niyang ang emperador ng kidlat ang pinakamalakas sa lahat, at ipinunto niyang ngayong araw lang ay gumamit ito ng level 10 spell nang walang anumang kahirap-hirap. Kinilala ito ni Ethel, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kumpara sa mga nakababatang salamangkero at sa kanilang mga talento, alam ni Ethel na hindi siya makakasabay. Kahit noong laban kontra sa hari ng mga demonyo, nahirapan siya kahit na siya ang pinakamatanda sa kanila. Kinabukasan, isa sa mga estudyante ni Ethel ang dumating na may dalang apurahang balita. Ibinunyag niya na natapos na ng emperador ng apoy ang kanyang teorya tungkol sa magical aptitude. Nagulat si Ethel at tiningnan niya ang mga detalye. Hindi siya makapaniwala sa nababasa niya dahil matagal nang inaakalang imposible ang pagtuklas sa magical aptitude ng isang tao. Namangha si Ethel nang mabasa niya kung paano talaga ito ginagawa. Tulad ng lagi niyang inaasahan, napatunayan na isang henyo ang emperador ng apoy. Nagtaka ang estudyante ni Ethel kung ano ang gagawin niya. Kaya naman, sinabi ni Ethel na dapat nila itong subukan. Tinipon niya ang kanyang mga estudyante at naghanda para alamin kung ano ang kani-kanilang mga magical aptitude. Ang unang hakbang ay ilagay ang isang hibla ng buhok mula sa susubukan sa loob ng isang vial. Ilulubog ito sa isang espesyal na magic water na pinoproseso para sa bawat elemento. Si Merlin ang unang sinubukan, at namangha ang mga estudyante nang mag-react ang kanyang buhok sa magic water. Umiilaw ang asul at berdeng vial, kaya nagtaka sila kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon sa papel ng emperador ng apoy, ang lakas ng ilaw at lalim ng kulay ay nagpapahiwatig ng rangko mula E hanggang S. Sa resulta naman ni Merlin, umiilaw ang berde at asul na may matingkad na kulay. Ibig sabihin nito ay mayroon siyang S-rank na aptitude para sa tubig at hangin. Ang iba pang test tubes ay kulay pula at kayumanggi. Kaya ibig sabihin nito, ang kanyang apoy ay C-rank at ang kanyang lupa ay B-rank. Namangha ang lahat ng mga estudyante, ngunit napansin ni Ethel na tila wala lang ito kay Merlin. Gayunpaman, pinalaki niya ito mula pa noong sanggol pa lamang siya, kaya alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Base sa mga alam niya tungkol sa magical aptitude nito, 100% na tumpak ang resulta ng pagsubok na ito. Ang kasalukuyang paraan ng pag-aaral ng mahika sa mundong ito ay ang pagpapapagsanay sa isang estudyante ng mga basic spells ng lahat ng uri.
Pagkalipas ng ilang panahon, nagdedesisyon sila kung ano ang pinaniniwalaan nilang aptitude nila. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsubok na ito, malalaman na agad nila sa sandaling magsimula sila sa paaralan. Itinaman ni Ethel ang kanyang sarili nang mapagtanto niya na mula ngayon, malalaman na agad kung ano ang aptitude ng isang tao sa mismong oras na ipanganak sila. Nangangahulugan din ito na mas maaga nilang masasanay ang kanilang aptitude at mas magiging malakas sila. Gustong subukan ni Ethel ang kanyang sarili, ngunit ipinunto ni Merlin na isa na siya sa 4 na emperador. Naging interesado rin ng ibang mga estudyante kung ano ang ipapakita nito, kaya inihanda ni Ethel ang kanyang sarili. Inisip niya na kahit hindi niya maabot ang pinakamataas na antas ng mahika, gusto niyang malaman kung nagkaroon ba siya ng talento para gawin ito. Nagsumikap siya ng daan-daang beses na mas matindi kaysa kaninuman. At mas nagbigay pa siya ng higit na pagsisikap kumpara sa 3 pang emperador. Hindi man lang ito mapapantayan. Kaya gusto niyang makita kung ano sana ang maaari niyang nakamit kung alam niya kung ano talaga ang aptitude niya nang may 100% na kasiguruhan. Sa gulat ng lahat, ipinakita ng pagsubok na walang kulay ang kanyang tubig. Ang pagiging walang kulay ay nangangahulugang walang kahit anong aptitude, ngunit hindi makapaniwala ang mga estudyante. Imposibleng walang kahit anong aptitude si Ethel, at sumang-ayon dito si Ethel. Ang kawalan ng kahit anong aptitude ay nangangahulugan na walang ni isang espiritu ang magbibigay ng basbas sa iyo. Talagang hirap si Ethel na tanggapin ito at desperado niyang ipinaalala sa sarili na siya ay isang emperador ng kidlat. Sigurado si Merlin na baka may nagawa lang silang mali, kaya sinabi niyang dapat nila itong subukan ulit. Sabik na sumang-ayon sa kanya si Ethel kaya patuloy nila itong sinubukan. Sa kasamaang palad, kahit ilang beses pa nilang subukan, nananatiling walang kulay ang vial. Kalaunan, napilitan si Ethel na tanggapin na kailanman ay hindi siya nagkaroon ng anumang aptitude. Napagtanto niya ngayon na may saysay ito dahil palagi siyang mas natatagalan kaysa sa iba na matuto ng mahika. Ang kanyang walang katapusang pagsisikap lamang ang nagpaangat sa kanya kumpara sa iba. Napagtanto niya na ang dahilan kaya hindi niya matalo ang ibang mga emperador at ang dahilan kung bakit lagi siyang nalalampasan ng mga ito ay dahil wala siyang magical aptitude. Habang tinatanggap niya ang simpleng katotohanan ito, nagsimula na namang bumigay ang kanyang katawan. Lumala pa ang kanyang kondisyon dahil naging mas matindi ang kanyang pag-ubo at sinubukan siyang alagaan ni Merlin. Sa kasamaang palad, sobrang lala na ng lagay niya kaya sinabihan niya si Merlin na lumayo para hindi nito makita kung gaano na ito kalala. Habang nahihirapan si Ethel sa kanyang sakit, inisip niya na lagi siyang naniniwala na maabot rin niya ang pinakamataas na antas ng mahika balang araw. Gayunpaman, kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya kailanman malalampasan ng pader na tinatawag na talento. Sa pagkakataong ito, nawala na ang lahat ng kagustuhan niya sa buhay pati na rin ang lahat ng pag-asa niya. Tinawag niyang nakakaawa ang kanyang sarili at inisip kung ano sana ang mangyayari kung nagkaroon lang siya ng mas maraming oras. Nagsisimula ng maglaho ang kanyang buhay, at imbes na umalis ng payapa, lumilisan siya na may walang hanggang pagsisisi. Nilamon siya ng matinding pagkadismaya, ngunit wala na siyang oras at dumating na sa wakas ang kanyang buhay. Saktong-sakto, isang misteryosong skill ang gumana at ginamit nito ang ikalawang reinkarnasyon. Natagpuan ni Ethel ang sarili sa isang maliwanag na lugar, at ngayon niya lang may naalaalang isang bagay. Ang huling beses na napunta siya rito ay 50 taon na ang nakalilipas, at ngayon niya lang naalala na mayroon pala siyang reincarnation skill. Isang Diyosa ang nagpakita sa kanyang harapan, at naalala niya na rito niya ito unang nakilala. Nangyari ito matapos magwakas ang kanyang unang buhay sa isang mundong naiiba sa huli niyang pinanggalingan. Binati siya ng Diyosa at ipinaalala sa kanya ang mga nangyari. Ang skill ni Ethel na tinatawag na Indomitable ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang paghirapan ang kanyang layunin nang hindi kailanman sumusuko. Nagulat si Ethel, ngunit nagpapaliwanag ito kung bakit hindi siya kailanman sumusuko sa kahit na ano. Idineklara ngayon ng Diyosa na oras na para sa ikalawang reinkarnasyon ni Ethel. Tulad noong nakaraan, makakapili siya ng 2 panimulang bonus skills. Inalok niya ito ng ilang mga pagpipilian, ngunit tinanggihan ni Ethel ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag niyang nasa kanya pa rin ang lahat ng kaalaman sa mahika na natutunan niya sa 2 buhay niya. Kung magkakaroon lang siya ng oras na mas magsikap pa para maging mas magaling, sapat na iyon para sa kanya. Nagulat ang Diyosa, ngunit lubos niya itong naiintindihan. Umangat si Ethel sa rangko ng 4 na emperador, kahit na wala siyang aptitude. Hindi lang iyon dahil sa kanyang skill. Salamat ito sa lakas ng kanyang paninindigan at determinasyon. Handa na si Ethel. Kaya naman, nireinkarnasyon siya ng Diyosa sa ikalawang pagkakataon. Ilang sandali pa, nagising si Ethel at natagpuan ang sarili sa isang bagong katawan at bumalik sa kanya ang napakaraming alaala.
Habang nakatitig siya sa salamin, ipinaalala niya sa sarili na siya si Ethel, ang emperador ng kidlat. Saktong-sakto, dumating ang kanyang ina para sabihin sa kanya na handa na ang almusal. Habang kumakain sila, inisip ni Ethel ang kanyang sitwasyon. Salamat sa second reincarnation skill na ibinigay sa kanya ng Diyosa, nasa ikatlong buhay na ngayon si Ethel. Simula nang maging 4 na taong gulang siya, nagsimula nang bumalik ang mga alaala ng dating Ethel. Idineklara niya na sa pagkakataong ito, talagang magiging bihasa na siya sa mahika. Sa kabutihang palad, ang nalaala niya lang kaninang umaga ay kung paano ihanda ang tubig para sa magical aptitude test. Ayaw mag-aksaya ng panahon ni Ethel, kaya pumunta siya para subukan ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, tulad ng inaasahan niya, walang kulay na naman ang tubig. Ibig sabihin nito, malamang naaabot na naman siya sa kanyang limitasyon kapag nag-aral siya ng level 10 spells tulad noong huling beses. Saktong-sakto, isang higanti at nakakatakot na dragon ang biglang lumitaw mula kung saan at napansin ni Ethel na kulay pula ang mga mata nito. Malinaw na nagpapahiwatig ito na may nagpagalit dito. Hinahabol ng ilang mga kabalyero ang dragon at napagtanto ni Ethel na nasa panganib ang kabisera. Mabilis na sumunod si Ethel dito, ngunit huminto siya nang may maalala siya. Sana ay nakatulong siya sa pakikipaglaban sa halimaw na ito kung nasa rurok pa siya ng kanyang lakas. Ngunit ngayon, 4 na taong gulang pa lang siya. Naisip ni Ethel na kung alam niya lang na mangyayari ito, sana ay ipinanganak siyang muli sa isang katawan na nakakagamit ng mahika. Wala na siyang kapangyarihan ngayon, at tanging ang lumang spell na ginawa niya ang naaalala niya. Ito ang kanyang sariling orihinal na spell na nasa level 10. Saktong-sakto, habang iniisip niya ang spell na ito, bigla na lang itong gumana ng walang babala. Napakalaki ng magic circle at nagpakawala ito ng isang malakas na atake ng kidlat. Tumama ang spell sa nakakatakot na dragon at tuluyan itong nawasak. Nakatitig si Ethel dahil nagulat siya at hindi niya maintindihan kung paano niya natalo ang halimaw. Mas naguluhan pa ang mga kabalyero at inisip nila kung tinamaan ba ng kidlat ang dragon. Nakatitig si Ethel sa kanyang kamay dahil nagulat siya nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Kakapanganak niya lang sa mundong ito, at kaya na niyang gumamit ng mga kakayahan sa mahika mula sa rurok ng kanyang nakaraang buhay, kahit 4 na taong gulang pa lang siya. Ilang sandali pa, inisip ni Ethel ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. 3 taon na ang nakalipas mula nang ma-reincarnate ang dati niyang sarili sa katawang ito, at marami siyang ginawang pananaliksik. Ang natutunan niya ay ang mundong ginagalawan niya ngayon ay kapareho ng mundong tinitirhan niya noon, ngunit 400 taon na ang nakalipas. Kinaumagahan, isang lalaki ang dumating sa bahay ni Ethel. Pinasalamatan siya ng ina ni Ethel sa pagpunta, at sinabi niya sa ina na huwag itong mag-alala tungkol dito. Ipinaliwanag sa atin ni Ethel na namumuhay siya ng mag-isa kasama ang kanyang ina, at ang lalaking kara-rating lang para bigyan sila ng pera para sa kanilang mga gastusin ay ang kanyang kapatid na si Frasier. Nagtaka si Frasier kung nasa maayos bang kalagayan si Ethel at nagulat siya nang makitang nag-aaral ito ng isang napakahirap na libro sa murang edad. Sinabi ni Ethel na nakakahanap siya ng sobrang interes sa mga libro. Kaya naman, nangako si Frasier na dadalhan siya ng mga libro bilang regalo sa susunod. Sinabi ng ina ni Ethel na malalaman mo talaga kung sino ang ama ni Ethel dahil mahilig itong magbasa, at sumang-ayon dito si Frasier. Hindi inaakala ni Frasier na maiintindihan ni Ethel kung ano ang sinasabi ng mga libro dahil napakabata pa nito, ngunit wala siyang duda na magiging bihasa rin si Ethel sa mga ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Frasier na lubos na matutuwa ang kanilang ama. Kaya naman, nagtaka si Ethel kung kailan kaya niya makikilala ang kanyang ama. Humingi ng paumanhin si Frasier dahil abala ang kanilang ama at mahirap para sa kanya na maglaan ng oras. Malungkot na ipinaliwanag sa atin ni Ethel na hindi pa niya nakikilala ang kanyang ama kailanman. Ang kanyang ama ay si Duke Orcot, at isa itong mahalagang tao sa larangan ng mahika sa kaharian ng Azul. Isa siyang inapo ng nakaraang sarili ni Ethel. Kaya naman, mausisa si Ethel kung ano ang pagkatao nito. Sa kasamaang palad, walang magical aptitude ang ina ni Ethel. Kaya naman, hindi siya gaanong gusto ng asawa ng Duke at ng iba pa nitong mga kabit. Isa silang pamilya ng mga salamangkero, kaya hindi nila maintindihan kung bakit magkakaroon ng anak ang Duke sa isang taong walang magical aptitude. Sa sobrang ayaw ng asawa ng Duke sa pamilya ni Ethel sa panig ng kanyang ina, ipinadala nila ang mga ito upang manirahan sa gitna ng kawalan. Sa madaling salita, hindi kinikilala si Ethel bilang anak ng pamilya ng kanyang ama, at iyon ang dahilan kung bakit hindi pa niya nakikilala ang kanyang ama. Humingi ulit ng paumanhin si Frasier at nangakong kakausapin ang kanilang ama tungkol dito. Ipinaliwanag naman ni Ethel na si Frasier ang pangalawang anak ng asawa ni Duke Orcot. Naawa ito kay Ethel at sa kanyang ina,
kaya inaalagaan niya sila, at napakabait nitong lalaki. Naisip naman ni Ethel na kahit ano pa ang mangyari sa paligid niya, wala siyang pakialam basta't makakapag-aral siya ulit ng mahika. Kalaunan, tinanong ni Frasier si Ethel kung ano ang gusto nitong gawin sa hinaharap sa lahat ng pag-aaral na ginagawa niya. Masayang ipinaalala ni Ethel sa kanya na inapo siya ng isang maalamat na salamangkero. Sinabi niya na kapag 15 taong gulang na siya, gusto niyang pumunta sa Magic Academy sa kabisera at mag-aral ng mahika. Bago pa man siya matapos, sumingit na ang ina ni Ethel. Ipinunto niya na si Ethel ay katulad din niya dahil wala itong magical aptitude. Ibinunyag ni Ethel na sa panahong ito, normal na ang mga magical aptitude test, kaya alam na ng lahat ang kawalan niya ng aptitude. Sinabi ng ina ni Ethel na iniisip nitong pag-aralin si Ethel ng swordsmanship at sa military school na lang pumunta. Naisip ni Frasier na magandang ideya ito, at ibinunyag niya na nagtapos siya sa military school bilang pinakamagaling sa kanyang klase. Inamin niya na noong una, pinili niya lang ito dahil bata pa siya at gusto niyang magrebelde laban sa pagiging bahagi ng pamilya ng mga salamangkero. Gayunpaman, sa huli, naisip niya na tama ang naging desisyon niya. Bihira ang mga magic swordsman, kaya inaalagaan ng husto ng militar. Saktong-sakto, nagdesisyon si Frasier na dahil may oras siya ngayong araw, titingnan niya kung paano gumamit ng espada si Ethel. Tuwang-tuwa ang ina ni Ethel, kaya sinimulan ng sanayin ni Frasier si Ethel. Bilib na bilib si Frasier nang sabihin niya kay Ethel na maglagay ng mas maraming lakas sa mga pulso nito. Maganda ang takbo ng mga pangyayari, kaya sinabi niya na may malaking aptitude si Ethel para sa swordsmanship. Pagod na si Ethel, ngunit sa wakas ay may napagtanto rin siya. Noong una, nagtaka siya kung bakit basic education at military science lang ang itinuturo sa kanya ni Frasier. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na gusto pala ni Frasier na pumunta siya sa military school sa simula pa lang. Mahahalata ni Ethel na malamang ay nag-aalala lang si Frasier sa kakulangan niya ng magical aptitude. Saktong-sakto, biglang itinigil ni Ethel ang pagsasanay at sinabi niya kay Frasier na gusto talaga niyang pumunta sa Magic Academy. Sinubukan ni Frasier na ipaliwanag na ang mga tao ay magaling sa ilang bagay at hindi sa iba. Ngunit sinabi ni Ethel na alam na niya iyon. Alam niyang wala siyang magical aptitude, ngunit sinabi niyang mayroon pa rin siyang mana. Ibinunyag niya na kaya pa nga niyang gumamit ng mahika, kaya gusto niyang pumunta kahit anong mangyari. Sa kaibuturan, inisip ni Ethel na 400 taon na ang nakalipas mula noong huli siyang nabuhay. Sigurado siya na kung makakarating lang siya sa Magic Academy, makakahanap siya ng pahiwatig para malampasan ang kanyang mga limitasyon sa mahika. Naiintindihan nito ni Frasier, kaya nagpa siya siyang makipagkasundo kay Ethel. Sinabi niya na magpapalabas siya ng spell ngayon din. At kung magagawa itong kopyahin ni Ethel, personal na irerekomenda niya si Ethel para sa Magic Academy. Labis ang tuwa ni Ethel at nagpasalamat siya kay Frasier. Ngunit sa kaibuturan, humihingi ng paumanhin si Frasier kay Ethel dahil alam niyang medyo malupit ang ginagawa niya. Inaasahan niyang mabibigo si Ethel at nakonsensya siya ng husto. Umaasa lang siya na makakatulong ito kay Ethel para makita ang katotohanan at maintindihan ang mga limitasyon nito. Sinabihan ni Frasier si Ethel na manood ng mabuti at sinimulan niya ang isang mahabang orasayon. Nagsalita siya ng maraming salita at gumawa ng iba't ibang posisyon bago pinakawalan ng spell. Hiniwan ng atake niya ang isang puno sa gitna at pagod na pagod siya pagkatapos. Ipinagmamalaki ni Frasier ang sarili niya sa paggamit ng isang level 2 spell at sigurado siya na tila isang himala iyon para kay Ethel. Nagulat naman siya nang magtaka si Ethel kung iyon na ba ang lahat. Hindi man lang namangha si Ethel, at hindi makapaniwala si Frasier sa naririnig niya. Mabilis niyang ipinaliwanag na ang paggamit ng mahika sa ganitong antas ay nangangailangan ng labis na pagsisikap. Bago pa siya matapos, nagpakawala si Ethel ng eksaktong kaparehong spell sa loob lang ng isang saglit. Ginulat ni Frasier ang hangin sa paligid ng atake nito, ngunit mas nagulat pa siya sa nakita niya. Tinanggal ng atake ni Ethel ang isang malaking bahagi ng gubat, at hindi makapaniwala si Frasier na nakakagamit ng ganitong mahika ang isang 7 taong gulang na bata. Ang mas nakakagulat pa ay nagawa niya ito agad-agad nang walang anumang orasayon. Tanging isang sage lang na nag-ensayo ng ilang dekada ang dapat na makagawa niyan, at walang sinumang 7 taong gulang ang magagawa kailanman iyon. Tinanong niya si Ethel kung ano ang ginawa nito, at mabilis na humingi ng tawad si Ethel. Naalala niya na dapat ay kokopyahin niya lang ang spell, ngunit umabot ito ng halos level 4. Hindi malaman ni Frasier ang gagawin dahil ang level 4 ay ultra-advanced magic. Ikinagulat ito ni Ethel dahil palagi niyang itinuturing ang level 4 bilang mas mahinang mahika. Pilit na inaalam ni Frasier kung paano nakakagamit ng ganitong klaseng mahika si Ethel, at nahihirapan si Ethel na makaisip ng isasagot.
Hindi niya pwedeng ibunyag na na-reincarnate siya, kaya kailangan niyang makaisip ng ibang dahilan. Sinabi na lang niya na hindi niya talaga maipaliwanag kung bakit, iniaangkop niya lang daw ang kaalaman sa mahika at kapangyarihang nakuha niya mula sa kanyang mga pag-aaral patungo sa kanyang katawan at utak. Casual na inamin ni Ethel pagkatapos na ang totoo ay kaya pa nga niyang gumamit ng mahika hanggang level 10. Masyado na itong mabigat para kay Frasier dahil ang level 10 ay lost technology at nawalan siya ng malay. Sinubukan ni Ethel na gisingin ang kanyang kapatid, ngunit walang nangyari. Naisip niya na hindi niya pa kailanman hinayaan ng kahit sino sa buhay na ito na makitang gumagamit siya ng mahika noon. Gayunpaman, base sa reaksyon ni Frasier, mahahalata niya na mayroong mali. Saktong-sakto, naalala niya na nang talunin niya ang dragon, tinawag lang ng lahat ang mahika niya bilang isang himala at sinabing iniligtas sila ng isang Diyos. Mabilis na napagtanto ni Ethel na may mali sa panahong ito. Habang nagpapagaling si Frasier, nagbasa si Ethel ng ilang libro tungkol sa magical levels, at sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa nakalipas na 400 taon na ito, ngunit mukhang bumagsak ng husto ang kultura ng mahika mula pa noong panahon niya. Ang dating itinuturing na ultra-advanced magic ay itinuturing na ngayon bilang lost technology, at ang pagpapalabas ng spells ng walang orasayon ay hindi na rin pangkaraniwan. Ipinapaliwanag nito kung bakit nawalan ng malay si Frasier. Kaya nagdesisyon si Ethel na humingi siya ng tawad dito. Saktong-sakto, nagising si Frasier at nagugulat pa rin ito sa paggamit ng isang 7 taong gulang ng spells nang walang anumang orasayon. Nagdesisyon si Ethel na pagtakpan ng kanyang mga bakas, kaya nagkwento siya ng ibang istorya kay Frasier. Sinabi niya na gumamit si Frasier ng isang nakamamanghang spell para pasabugin ng isang puno, at pagkatapos ay tinamaan siya ng bahagi nito sa ulo, kaya siya nawalan ng malay. Naniwala naman ng husto si Frasier sa istorya at nakumbinsi niya ang sarili na iyon nga ang nangyari. Mula sa sandaling iyon, nagdesisyon si Ethel na pag-aaralan niya ang mahika ng palihim. Nagdesisyon din siya na sakyan ang sinasabi ni Frasier na pagpasok sa military school, kahit paano pansamantala lang. Patuloy na sinanay ni Frasier si Ethel gamit ang espada at kailangan niyang laging paalalahanan ito na panatilihin ang kanyang tingin sa kalaban. Inamin ni Ethel sa sarili niya na ayaw niya talagang pumasok sa military school. Gayunpaman, inisip niya na baka ang indomitable skill niya mula sa nakaraang buhay ang bumaluktot sa personalidad niya, dahil habang mas natatalo siya, mas nagagalit siya. Nagtutulak ito sa kanya para patuloy na hingin kay Frasier na magkaroon ng isa pang round ulit-ulit araw-araw. Laging masayang pumapayag si Frasier. Kaya naman, patuloy ang kanilang pagsasanay. Pagsapit ni Ethel ng 10 taong gulang, nagsimula niyang maisip na gusto niyang maging mas malakas gamit ang martial arts sa paraang higit pa sa mahika. Tuluyan niyang nawasak ang isang nahuhulog na troso at napagtanto niya na ang paggamit ng espada ay napakasaya pala talaga. Bukod doon, naisip niya na ang maging pinakamalakas na magic swordsman ay magandang titulo. Sa puntong ito, tinuturuan na siya ni Frasier kung paano makipaglaban ng 3 beses sa isang linggo. Saktong-sakto, inanunsyo ni Frasier na ngayong araw, gagawa sila ng medyo naiibang gawain at magkakaroon ng isang espesyal na aralin. Ibinunyag niya na tumawag siya ng isang espesyal na tagapagsanay para turuan si Ethel bilang kapalit niya. Isang malaking lalaki ang dumating at nagtaka ito kung si Ethel ba ang batang sinabi ni Frasier sa kanya. Kinumpirma ni Frasier na siya nga ito, at natakot si Ethel sa laki ng lalaking ito. Ipinakilala siya ni Frasier bilang Mr. Moria, ang dating Knight Commander ng Kaharian ng Azul. Nagpakilala si Ethel, ngunit sinabihan lang siya ni Moria na atakihin ito kapag handa na siya. Hahayaan niya pang ang maunang umatake si Ethel, kaya hiniling ni Frasier na maging mapalad ito. Dinig na dinig ito ni Ethel, ngunit wala siyang makitang kahit anong butas. Mahahalata niya mula sa pagtingin pa lang kay Moria na napakalakas nito. Nainip si Moria dahil nakatayo lang si Ethel, kaya nagpa siyang gumawa ng unang hakbang. Napagtanto ni Ethel na sa harap ng lakas ni Moria, hindi naman sa ayaw niyang gumalaw, kundi hindi talaga siya makagalaw. Idineklara ni Moria na handa na siya, at bigla na lang siyang lumitaw sa harap ni Ethel. Masyadong mabilis si Moria kaya hindi man lang nakita ni Ethel ang paggalaw ng espada nito, at nasabihan siya na masyado siyang mabagal para tumugon. Nagtaka si Moria kung hanggang doon lang ba talaga ang kaya niya, ngunit hindi sisuko si Ethel. Gumamit si Ethel ng physical ability enhancement, at bilib si Moria na nakakagamit siya nito sa kanyang edad. Nagpakawala si Ethel ng sunod-sunod na atake, kaya sinabi ni Moria na naiintindihan na niya kung bakit siya nirerekomenda ni Frasier. Nalito si Ethel dahil hindi niya alam na nirekomenda pala siya sa kahit ano. Ipinaliwanag ni Frasier na noong tinuturuan niya si Ethel, napansin niyang may mahinang presensya ng mana sa kamay nito tuwing may hawak siyang espada.
Walang kakayahan sa mahika si Ethel, ngunit nakokontrol niya ang mana sa loob ng kanyang katawan ng napakaayos, halos parang isang totoong salamangkero o pantas. Naisip ni Ethel sa kanyang sarili na makatwiran ito dahil dati naman talaga siyang isang pantas. Tumawa ng malakas si Moria dahil hindi siya makapaniwalang hindi makagamit ng mahika si Ethel, ngunit nakokontrol niya ang kanyang mana na parang isang salamangkero. Nakakatawa ito para sa kanya, ngunit hindi gusto ni Ethel na pinagtatawanan siya. Naisip niya na madali sana siyang mananalo kung hahayaan lang niyang gumamit siya ng mahika. Gayunpaman, nagpasya siya na mawawalan ng saysay kung tatalunin niya si Moria sa ganitong paraan. Sa ngayon, ang gusto lang niya ay talunin ito sa isang tunay na laban. Sinubukan ni Ethel na umatake, ngunit masyadong mabigat ang espada ni Moria. Sinabihan siya ni Moria na kulang siya sa kasanayan, at higit pa rito, kulang siya sa tangkad at kalamnan. Sinabi niya na kailangan pa ng hindi bababa sa 3 taon bago siya maging katapat ni Ethel. Nahirapan si Ethel na pigilan ang atake ni Moria, ngunit may nagbago. Napakabilis na gumalaw ni Ethel at nagawa niyang ihagis si Moria sa likod nito. Naghiyawan si Fraser para sa kanya, ngunit naisip ni Ethel kung paanong kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan. Nakilala niya ang pamamaraang ginamit niya at naaalala niyang natutunan niyang maghagis sa ibang mundo noon. Hindi niya inasahan na magiging kapaki-pakinabang ito, ngunit buti na lang at nagamit niya. Inamin ni Moria na ang pagkatalo ay pagkatalo, at idineklara niyang nakapasa na si Ethel sa pagsubok. Naguluhan si Ethel kung anong pagsubok ang tinutukoy niya. Kaya ibinunyag ni Fraser na may nakalimutan siyang sabihin na mahalagang bagay. Si Ginoong Moria pala ang pinuno ng prestihiyosong Azul School of Military Science. Ibig sabihin nito, simula sa edad na 15, magiging estudyante na si Ethel sa isang maayos na paaralang militar. At sinabi ni Fraser na siguradong ipagmamalaki siya ng kanyang ina. Lalo pang nagulat si Ethel sa bawat salitang naririnig niya. At sinabi ni Moria na gusto niyang linawin ang isang bagay. Sinabi niya na baka natalo nga siya sa laban, ngunit siya naman ang nanalo sa labanan ng espada. Hindi maintindihan ni Ethel ang lohikang ito, at nagtaka siya kung paano ito nangyari sa simula pa lang. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Fraser na uulan na, at tinanong niya ang ina ni Ethel kung nasaan ito. Sinabi niya na nasa labas si Ethel nag-eensayo gamit ang kanyang espada at hindi ito umuuwi kahit na masama ang panahon. Umaasa na lang siya na hindi ito mabasa ng ulan at magkasipon. Sa gitna ng ulan, palihim na nag-eensayo ng mahika si Ethel, at nagcast siya ng isang level 10 spell. Ang atake na pinakawalan niya ay nakapipinsala, ngunit isang perpeksyonista si Ethel. Napansin niya na may kaunti pa ring pagkaantala kapag umaabot siya sa level 9 o 10. Naisip ni Ethel kung paanong napakaganda ng mga umuulan na araw na ganito dahil nakakapag-ensayo siya ng mahika nang walang nakakapansin. Maya-maya pa, nagmamadaling lumapit si Fraser dahil nakita niya ang isang nakakabiglang pagtama ng kidlat at nag-alala siya. Mabilis itong pinalusot ni Ethel at sinabing ayos lang siya. Pinagalitan niya ang kanyang sarili dahil muntik na naman niyang matakot si Fraser. Ipinaalala sa kanya ni Fraser na papasok siya sa paaralang militar sa susunod na taon, kaya kailangan niyang siguruhin na hindi siya masusugatan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ibinunyag ni Ethel ang kanyang totoong plano. Simula pa noong entrance exam, napagdesisyonan ng papasok siya sa paaralang militar. Sa mundong ito, nagiging matanda na ang isang tao pagdating ng edad na 15, at sa ngayon, si Ethel ay 14 pa lang. Gayunpaman, wala talagang balak si Ethel na pumasok sa paaralang militar. Dahil nasa paligid na ngayon ang mga pagsusulit sa kakayahang mahikal, alam niyang mahihirapan siyang tahakin ang landas ng mahika sa normal na paraan. Kaya naman kapag tumuntong na siya sa edad na 15, balak niyang umalis ng bahay at pumunta sa akademya ng mahika ng mag-isa. Sa kanilang pag-uwi, inanunsyo ni Fraser na mayroon siyang magandang balita. Ibinunyag niya na sa wakas ay makikipagkita na kay Ethel ang kanilang ama na si Duke Orcott. Umalpas ang tuwa sa ina ni Ethel, at sinabi niya na ito ay dahil sa dami ng itinuro ni Fraser kay Ethel tungkol sa military science at pakikipaglaban sa espada. Sinabihan niya si Ethel na napakaganda nito at sa wakas ay naging sapat na ang lakas niya para kilalanin siya ng kanyang ama. Naging emosyonal siya ng husto, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Ethel. Sa totoo lang, hindi niya iniisip na may saysay pang makipagkita sa isang taong binaliwala siya sa loob ng 14 na taon. Kahit si Fraser ay naging emosyonal at nagsimulang umiyak dahil sobrang masaya siya para kay Ethel. Sigurado ang ina ni Ethel na pupunta ang kanilang ama dahil araw-araw inalagaan ni Fraser si Ethel. Nagpasya si Ethel na sumakay na lang dahil hindi niya gustong palungkutin ang dalawa. Kinalaunan, nakarating sila sa mansyon ni Duke Orcott at namangha si Ethel kung gaano ito kaganda.
Ipinaalala niya sa sarili niya na pumunta lang siya rito para sa kanyang ina at kay Frasier, ngunit medyo nananabik din siyang makilala ang kanyang sariling ina po. Pagkatapos ay dinala ni Frasier si Ethel sa loob upang makilala ang kanilang ama. Sa hindi malamang dahilan, napakatahimik ng lahat ng nasa loob ng silid. Nagulat ang lahat nang humakbang paarap si Ethel at nagpakilala. Sinabi niya na lagi niyang gustong makilala ang kanyang ama at nagulat ang lahat. Nakakalungkot, agad na sinabihan ng Duke si Ethel na tawagin siyang Duke Orpot sa halip na ama. Sinabi niya na hindi niya kailanman kinilala si Ethel at idineklara niyang nagdadala lang ng kahihiyan sa kanilang pamilya si Ethel. Nagulat si Ethel dahil ganito batiin ng lalaking ito ang kanyang anak sa unang pagkakataon matapos ang 14 na taon. Nakisakay na lang si Ethel at tinawag siyang Duke Orpot. Ininsulto ng Duke si Ethel sa pagsasabing siya ay ina po ng Lightning Emulator, ngunit wala siyang kakayahan sa mahika. Sinabi niyang isang ganap na kahihiyan si Ethel, kaya siguradong umiiyak ang Lightning Emulator. Naisip ni Ethel sa sarili niya na talagang umiiyak siya dahil sa wakas ay nakilala niya ang kanyang ina po at ang lalaking ito ay naging isang napakasamang tao. Sobrang nadismaya si Ethel, kaya gusto na lang niyang umuwi. Binanggit naman ng Duke na narinig niyang binigyan si Ethel ng isang espesyal na imbitasyon sa paaralang militar. Tumawa siya ng malakas at sinabing isa itong magandang balita. Saglit na napaisip si Ethel kung baka masaya ang ama niyang makita siya, at baka hindi naman siya ganun kasama. Mabilis na gumuho ang pag-asang iyon nang ibunyag ng Duke ang totoong dahilan kung bakit siya sobrang saya. Tumatawa lang siya dahil ngayon ay hindi na niya kailangang bayaran ang pagkain ni Ethel. Dahil pupunta si Ethel sa pamamagitan ng imbitasyon, makakakuha siya ng libreng pagkain at matutuluyan, at makakatanggap pa ng allowance simula sa kanyang 3 taon. Ibig sabihin nito, hindi nagagastos ang Duke ng kahit anong pera para sa kanya. Ayos lang ang lahat ng ito sa Duke basta't hindi magdadala ng kahihiyan si Ethel sa pangalan ng kanilang pamilya. Tahimik na binawi ni Ethel ang lahat ng sinabi niya at nagdesisyon na ang lalaking ito ay talagang basura. Nagtataka siya kung ipinatawag ba talaga siya ng Duke rito para lang sabihin ang lahat ng iyon. Maya-maya pa, tinawag ng Duke ang isa pa niyang anak na nagngangalang Joachim. Sinabihan niya si Joachim na kahit nagkaroon lang siya ng anak na tulad ni Ethel dahil sa sampung, iisipin pa rin ng mga tao na bahagi siya ng pamilya. Gusto niyang tingnan ni Joachim kung sapat ang lakas ni Ethel para maiwasang mapahiya ang sarili sa paaralang militar. Naintindihan ni Joachim na gusto ng kanyang ama na turuan ng leksyon ang aso at masaya niya itong tinanggap. Tumawa ang lalaking ito na parang isang baliw at labis na naalarma si Frasier. Naging seryoso si Ethel dahil napakalinaw na sa kanya ngayon kung para saan ang pagtitipong ito. Lumabas ang lahat para masubukan ni Joachim ang lakas ni Ethel. Nagbabala si Frasier na baka hindi halata kay Joachim, ngunit napakahusay nito. Nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa pakikipaglaban ng espada sa paaralan at napakadelikado niya. Kahit na isa lamang itong kunwaring laban, sinabihan ni Frasier si Ethel na sumuko na lang kung kinakailangan. Sumang-ayon si Ethel, ngunit sa isip niya, naiinis na siya sa buong sitwasyong ito. Tinukso ni Joachim ang ating bida bago magsimula ang laban, at sinabing ito na ang huling pagkakataon niya para tumakbo palayo. Gayunpaman, nagulat si Joachim nang sabihin ni Ethel na hindi siya aalis. Pagkatapos ay inilabas ni Joachim ang espada, na mas mabigat kaysa sa mga normal na sandata sa pag-eensayo. Ipinaliwanag niya na tinatawag itong hardwood sword, at hindi nila ito madalas na ginagamit. Sinabi niya na ang isang malakas na tama mula sa espadang ito ay maaaring bumasag ng mga buto o bumasag pa ng bungo. Nakakasiguro si Joachim na alam ni Ethel kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa totoo lang ay hindi. Ipinaliwanag ni Joachim na bilang pinakamatandang anak ng tunay na pamilya, tuturuan niya si Ethel at ang hangal nitong ina ng tunay na leksyon. Kitang-kita ang galit ni Ethel dahil dito, at mas pinalala pa ito ni Joachim. Ipinaliwanag niyang walang sino man sa pamilya ang may gusto sa kanila at nagmakaawa pa ang ina ni Ethel sa kanilang ama na isilang si Ethel. Pareho silang walang kakayahan sa mahika at nagdadala sila ng kahihiyan sa buong pamilya. Gusto sana ni Joachim na tapusin ang buhay ng ina ni Ethel, ngunit kailangan niyang makontento sa pagpatay kay Ethel sa halip. Hinayaan niyang umatake ng una si Ethel, ngunit nanatiling nakatayo ang ating bida. Napaisip si Joachim kung umiiyak ba siya, ngunit sa totoo lang ay galit na galit si Ethel. Siya ay lubos na nadismaya dahil ang kanyang mga inapo ay ang pinakamasamang uri ng mga tao. Ininsulto ni Joachim ang ina ni Ethel sa huling pagkakataon sa pinaka-nakakadiring paraan at napuno na si Ethel. Agad na dinaig ni Ethel ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang mga atake at halos hindi na masangga ni Joachim ang mga ito. Sobrang dismayado na ngayon si Ethel at nagtataka siya kung marunong ba talagang gumamit ng espada si Joachim.
Kinalaunan ay nagdiwang si Yohaim nang masangga niya ang isang mabigat na atake, ngunit hindi pa tapos si Ethel. Gumamit si Ethel ng pagpapalakas ng pisikal at dinagdagan niya ng matinding puwersa ang kanyang atake. Nakaramdam ng matinding takot si Yohaim at napaisip siya kung ito ba talaga ang parehong bata kanina. Wala siyang pag-asang madepensahan ng ataking ito at nagulat ang lahat nang mapatalsik siya ni Ethel. Tinalo siya ni Ethel ng malala kaya't natapos si Yohaim na walang laban sa sahig. Tapos na ang laban, ngunit mas mahalaga kay Ethel ang mag-iwan ng mensahe at sinabihan niya si Yohaim na isang beses lang niya itong sasabihin. Kung iinsultuhin pa muli ni Yohaim ang kanyang ina, tatapusin niya ang buhay nito. Nag-iba ang tono ni Ethel pagkatapos iwang walang malay si Yohaim at sinabi niya sa kanyang ina na oras na para umuwi. Kahit ang ina niya ay nagtaka kung ito ba talaga ang kilala niyang Ethel, at siniguro sa kanya ni Ethel na siya nga ito. Para naman sa kanyang ama, naalala ni Ethel na pasalamatan siya para sa imbitasyon. Takot na ngayon ang duke, kaya binati na lang niya ito ng swerte sa paaralang militar sa susunod na taon. Pagkaraan ng ilang panahon, naisip ni Ethel ang tungkol sa kanyang hinala na baka gumanti sa kanila ang kampo ni Duke Orkot. 2 linggo na ang lumipas at wala namang nangyari. Kaya naging masaya si Ethel at ang kanyang ina sa kanilang mapayapang buhay. Maya-maya pa, biglang dumating si Frasier sa kanilang bahay habang may dalang sanggol. Nagtaka si Ethel kung anong nangyayari at ipinakita ng sulyap sa nakaraan kung ano ang naganap. Sa kastilyo, inanunsyo ni Frasier sa mga Royal Guard na ang mga Holy Knight at ang hukbo ng Azul ay aalis para makipaglaban. Ibig sabihin nito, habang wala sila, nakasalalay sa mga naiwan ng pagtatanggol sa kabisera. Masyadong mapanganib ang sitwasyon kaya sinabi ni Frasier na kailangan nilang isama ang mga bata mula sa paaralang militar para protektahan ang lungsod. Ipinaliwanag ni Frasier sa kanyang kanang kamay na pinaplano ng paksayo ng ministro na paslangin ang prinsipe habang wala ang kanilang pangunahing puwersa. Doon na siya agarang inabisuhan ng isang gwardya na may mga barbarong sumasalakay sa kabisera. Wala na silang oras, kaya sinabi ni Frasier na kailangan nilang dalhin ang prinsipe sa isang ligtas na lugar. Ipinaliwanag ngayon ni Frasier kay Ethel na napakabilis ng mga pangyayari, at ang bahay ni na Ethel ang tanging ligtas na lugar na naisip niya. Mabilis na naintindihan ni Ethel ang sitwasyong politikal sa likod ng mapanganib na krisis na ito sa paghalili sa trono. Ang ikalawang anak ng nakaraang hari ay mas matalino at magaling kumpara sa una, kaya siya ang naging kasalukuyang hari. Samantala, ang panganay na anak naman ang naging crown minister. Walang tagapagmanang lalaki ang ikalawang anak, kaya inakala ng panganay na ang anak niya ang magmamana ng trono. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang ikalawang anak, na siyang kasalukuyang hari, ay nagkaroon din ng sariling anak na lalaki, at binago nito ang lahat. Siyempre, ang anak ng hari ang magiging tagapagmana ng trono. Kaya naman ikinagalit ito ng ministro. Ngayon, gusto ng paksayo ng ministro na tapusin ang buhay ng sanggol na prinsipe para tuluyan siyang maalis sa hanay ng mga tagapagmana. Napaisip na lang si Ethel kung paano nakapasok ang mga barbaro sa kabisera samantalang napalakas na ang kanilang mga depensa. Inamin ni Frasier na naniniwala siyang ang kanilang ama ang nasa likod nito. Kung mag-iiba ang mamumuno, si Duke Orkot ang pinakamakikinabang pagdating sa katayuan at kapangyarihan. Mahirap malaman kung sino ang pwede nilang pagkatiwalaan. Kaya nag-isip si Ethel kung ano na ang mangyayari ngayon. Sinabi ni Frasier na dahil hindi na sila makabalik sa kabisera, kailangan nilang tumawid ng hangganan para madala sa ligtas na lugar ang prinsipe kasama ng kanilang pangunahing hukbo. Naghanda na si Frasier para umalis, ngunit nagulat ang lahat nang lumabas sa pintuan si Ethel nang nakasuot ng buong sandata. Iginigiit niyang sumama sa kanila, at nag-alala ang kanyang ina. Natuwa ang kanang kamay ni Frasier na si Moria dahil mas maraming tulong, mas mabuti. Naalala ni Ethel kung paano sinuportahan ng Azul ang mga bayani laban sa Demon King sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa utang na loob na iyon, nararamdaman niyang responsibilidad niyang protektahan ang bansang ito mula sa mga traidor. Higit sa lahat, ayaw niyang hayaang makatakas ang kanyang ama at ang mga tauhan nito. Matapos gawin ang lahat ng ito, umalis si Ethel para sa paglalakbay na ito at humingi siya ng paumanhin sa kanyang ina dahil pinag-alala niya ito. Kinalaunan, dumaan ang grupo sa Neil Forest patungo sa hangganan. Gayunpaman, napansin ni Ethel na kakaiba ang katahimikan ng gubat at walang kahit anong hayop sa paligid. Maya-maya pa, nakarinig sila ng napakalakas na tunog na parang kulog at hindi alam ni Frasier kung anong nangyayari. Ang alam lang niya ay isang kahangalan ng manatili rito, kaya nagmadali sila patungo sa labasan ng gubat. Tumakbo sila ng pinakamabilis na kaya nila hanggang sa matano na nila ang dulo ng gubat. Sa kasamaang palad, nang makarating sila sa dulo, kinailangan sabihan ni Frasier ang iba na huminto.
Nasindak ang grupo nang makita ang isang napakalaking patibong na naghihintay sa kanila. Ito na ang pinaka-nakakatakot na bagay na nakita ni Fraser dahil hinaharangan ng personal na dibisyon ng mga salamangkero ni Duke Orcott ang daan sa harapan nila. Napakalaki ng hukbong ito at nandito rin mismo si Duke Orcott. Malinaw na hindi makakasulong ang ating mga bida. Kaya napaisip si Moria kung dapat ba silang bumalik. Sa kasamaang palad, itinuro ni Ethel na ang daan sa likuran nila ay nababalot ng apoy. Napagtanto ni Fraser na ang tunog na narinig nila kanina ay galing pala sa mga kalaban na sinusunog ang gubat. Ang layunin nila ay palayasin sila, kaya napaisip si Moria kung may iligtas ba talaga nila ang prinsipe. Napakasama talaga ng sitwasyon dahil may apoy sa likuran nila at ang buong dibisyon ng mga salamangkero sa harapan nila. Wala silang matatakbuhan, kaya sinabi ni Fraser na susubukan niyang kausapin ang kanyang ama. Alam ni Moria na kamatayan lang ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi ni Fraser na wala na silang ibang pagpipilian. Lumabas si Fraser mula sa gubat at sinabi sa lahat na wala siyang dalang sandata. Gusto niyang itigil ni Orcott ang ginagawa nito para maayos nila ito sa pamamagitan ng pag-uusap. Napaisip si Joachim kung ano ang gustong gawin ng kanyang ama. Kaya sinabi ng Duke na pupunta siya para kausapin si Fraser. Nakahinga ng maluwag si Fraser nang makitang bukas sa pag-uusap ang kanyang ama, kaya dali-dali siyang lumapit dito. Inakala niyang naiintindihan ng kanyang ama ang gusto niyang sabihin, at labis ang kanyang kasiyahan. Sinabi ni Orcott na naiintindihan niya, ngunit mabilis na natuklasan ni Fraser na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Idinikit ni Orcott ang isang sandata sa dibdib ni Fraser at sinabi niyang ang totoong naiintindihan niya ay nakaharang si Fraser sa kanyang daan. Lubos na nagulat si Fraser at inactivate ng kanyang ama ang sandata. Sumigaw siya sa matinding sakit habang nilalamon siya ng atake at hindi makapaniwala si Ethel na nilinlang siya ni Orcott. Bumagsak si Fraser at tumawa si Orcott na parang isang baliw. Idineklara niyang oras na para sunugin ang lahat at nagsimula ng ritual ang kanyang mga salamangkero. Hindi makapaniwala si Moria sa kanyang nakikita dahil ang ritual na ito ay ang pinakamalakas na spell na nakapangalan sa isa sa mga maalamat na 4 na emperador. Isa itong level 6 spell na tinatawag na Ethel at nangangailangan ito ng isang hukbo ng mga salamangkero para ma-activate. Kinailangan pigilan ni Moria si Ethel sa pagliligtas kay Fraser dahil masyadong mapanganib ito. Pinakawalan ng spell na ito at ang buong paligid ay nabalot ng apoy. Labis na nasiyahan si Orcott, ngunit pinanood ito ng ating bida nang may takot habang tanging pangalan lang ni Fraser ang nabibigkas niya. Sinusubukan lang ni Fraser na protektahan ng isang sanggol, kaya hindi maintindihan ni Ethel kung bakit kailangang matapos ang buhay niya sa ganitong paraan. Isang galit na hindi pa kailanman naramdaman ni Ethel ang nabuo sa loob niya, at idineklara niyang pagsisisihan ng Duke ang ginawa niya. Napaisip si Moria kung ayos lang si Ethel dahil may kakaiba sa kanya. May nakakatakot na galit sa mga mata ni Ethel, at inanunsyo niyang tuturuan niya ang kalaban kung ano ang totoong mahika. Sinubukan ni Moria na pigilan si Ethel sa pagsuong sa panganib, ngunit huli na ang lahat. Sumulong si Ethel at gumamit ng level 9 spell na tinatawag na Coites. Hindi makapaniwala si Moria sa kanyang mga mata nang palamigin at yeluhin ng spell na ito ang buong gubat sa isang iglap. Kahit ang buong hukbo ng mga salamangkero ay nagulat habang mabilis na lumalapit sa kanila ang yelo. Tinawag ito ni Joachim na isang spell na may hindi ma-direct na kapangyarihan at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nakatitig lang si Orcott sa nagyelong paligid at patuloy na lumapit si Ethel. Naisip ni Ethel kung paano sa bersyong ito ng mundo, nakalimutan na ang ganitong kalakas na mahika. Ang mga kalaban niyang nakatayo sa harapan niya ay malamang hindi pa nakarinig ng kahit sinong nagcast ng ganitong klaseng spell. Inamin din ni Ethel na hindi man lang niya espesyalidad ang water magic. Kaya nadismaya siya na hindi man lang ito mapigilan ng malaking hukbo ng mga salamangkerong ito. Nainis siya dahil akala niya ay naturuan sana niya ang kanyang mga inapo kung paano gumamit ng mahika at kung paano lumaban. Para naman kay Orcott, ngayon lang niya napagtanto na kasama ni Fraser si Ethel. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga salamangkero na ipakita sa kalaban ang bagsik ng isang magical division. Gumamit ang mga salamangkero ng isang level 5 spell na tinatawag na Explosion Arrow at pinakawalan nila ang buong atake nito. Binalot ng mga fire arrow ang kalangitan at bumagsak ang mga ito kay Ethel. Labis na nasiyahan si Duke Orcott habang napupuno ng mga pagsabog ang buong paligid. Ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay, ngunit mabilis na nagulat ng matindi ang lahat nang makita nilang nakatayo pa rin si Ethel. Napakaraming magic circle sa harapan niya at hindi siya makapaniwalang naisip nilang sapat na ang ataking iyon para pabagsakin siya. Baka mabaliw na sila dahil hindi nila maintindihan kung paano nakaligtas si Ethel sa direktang tama. Ipinaliwanag ni Ethel na mayroong tinatawag na always on magic defense circle.
Napuno na si Orcot, kaya sinabihan niya ang kanyang magical division na tamaan si Ethel ng kanilang pinakamalakas na atake. Inihanda nila ang kanilang level 6 na atake na tinatawag na Ethel at ginamit nila ang focus blast nito. Isa itong atake ng kidlat at ginagamit ito sa buong lakas nito. Habang lumalapit ang atake, sinabi ni Ethel na nakakainsultong gamitin ang kanyang pangalan para sa ganitong bagay. Agad na ginamit ni Ethel ang kanyang level 7 spell na tinatawag na Extra Magic Guard at madali nitong nasangga ang kanilang pinakamalakas na atake. Nawalan ng sasabihin ang mga salamangkero dahil pinawalang bisa ni Ethel ang isang maalamat na magic spell nang walang masyadong kahirap-hirap. Tinawag nila siyang isang halimaw at sinabi ni Ethel na nakakaawa talaga sila. Pagkatapos ay ipinakita ni Ethel ang kanyang nakakabaliw na bilis nang sumugod siya ng diretso sa hukbo ng mga salamangkero. Hiniwa-hiwa niya sila at naisip niya kung gaano siya kasaya na naglaan ng oras si Frasier para sanayin siya. Nagpa siya si Ethel na mag-e-ensayo siya, na pinapalakas ang kanyang espada gamit ang mahika. Ginamit niya ang level 2 spell na tinatawag na Riot Bomb at nabalot ng mahika ang kanyang espada. Sinubukan ng isang salamangkero na lumaban, ngunit ginawa siyang abo ni Ethel gamit ang isang magic sword attack. Sinubukan ng natitirang mga salamangkero na tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay, ngunit ipinaalala sa kanila ni Ethel na huwag kailanman talikuran ang kanilang kalaban. Nagpasya siyang kailangan niya silang turuan ng isa pang huling leksyon bago matapos ang kanilang buhay. Gumamit pa ng isang spell si Ethel, at nagulat ng matindi ang mga salamangkero nang mabalat ng ulap ang kalangitan. Kinokontrol ni Ethel ang lagay ng panahon, na nangangahulugang ginagamit niya ang banal na kapangyarihan ng nawawalang mahika. Tinawag silang lahat ni Ethel na mga hangal dahil hindi lang iyon mga ordinaryong ulap. Sinabi niya na hindi nakakadismaya ang mahika niya tulad ng sa kanila na static electricity lang ang kayang kontrolin. Idineklara ni Ethel na ang kinokontrol niya ay ang mismong kidlat. Pagkatapos ay ipinakita niya sa mga salamangkero kung ano ang hitsura ng totoong Ethel spell nang gamitin niya ang level 10 na bersyon nito. Nagulat ng matindi ang mga salamangkero nang marinig siyang sabihin ang level 10 at pinagliwanag ng atake ang buong kalangitan. Kinalaunan ay natapos din ang malaking atake at ang tanging natirang kalaban na lang ay sina Orcot at Joachim. Pinoprotektahan sila ng barrier ni Ethel at nagtaka sila kung ligtas na ba sila ngayon. Dumating si Ethel at galit na galit si Joachim. Sinabi niyang hindi siya makakalusot sa pag-atake sa mga salamangkero ng Duke, ngunit pinatulog lang siya ni Ethel. Galit na galit si Orcot, ngunit pinatahimik siya ni Ethel. Ipinunto niya na sinubukan ni Orcot na paslangin ang Crown Prince. Sinabi niyang hindi pwedeng basta nalang mamatay ng maluwag ang sabwatang ito kasama ang kanyang mga tauhan nang hindi tumatanggap ng tamang parusa. Sinubukan ni Orcot na sabihin kay Ethel na ituturing siyang traidor kung aatakihin niya ito. Walang ano-ano'y pinawalang malay siya ni Ethel at nag-iwan ng isang huling mensahe. Idineklara niyang hindi siya magpapakita ng anumang awa sa isang turentadong kayang patayin ang sarili nitong anak. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Ethel na nabigo ang kudeta at sina Orcot at Joachim ay hayagang binitay. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin na nakaligtas kahit paano si Frasier. Lumabas na isang pinakaiingatang kwintas ng pamilya ang nagligtas sa kanyang buhay. Namuka ni Ethel ang kwintas na tinatawag na Oberon's Guard, isang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Ibig sabihin nito, niligtas si Frasier ng lumang kayamanan ng Lightning Emulator pagkalipas ng 400 taon. Masaya lang si Ethel na ayos si Frasier, kaya pinuntahan niya ito para yakapin. Ipinaliwanag naman ni Ethel sa atin na dahil itinaya ni Frasier ang buhay niya para protektahan ang prinsipe, pinayagan ng pamilya na panatilihin ang titulo nito. Bukod pa rito, pagkatapos ng pagbitay kay Orcot, si Frasier na ang naging bagong pinuno ng sambahayan. Kinalaunan, sa wakas ay ipinakita na ni Ethel kina Frasier at Moria ang higit pa sa tunay niyang lakas. Ginamit niya ang level 7 Evil Flare at pinagsama ito sa level 7 Chaos Weed. Napakatindi ng pinsala, at hindi makapaniwala ang dalawa na gumamit si Ethel ng dalawang level 7 spells ng magkasunod. Napaisip si Frasier kung ito ba ang tunay na kapangyarihan ni Ethel, at humingi ng tawad si Ethel dahil itinago niya ito. Nag-aalangan siyang ipaliwanag ang dahilan kung bakit napakalihim niya. Ngunit sinabihan siya ni Moria na hindi na niya kailangang magpaliwanag. Sa taglay nitong kapangyarihan, sigurado si Moria na may mga sikreto si Ethel. Naisip ni Ethel kung paanong wala silang kaalam-alam at wala siyang paraan para sabihin sa kanila na siya ay na-reincarnate. Tungkol naman sa matindi niyang kapangyarihan, sinabi niya na mananatili itong sikreto. Sumang-ayon din sila na mas makakabuting huwag gamitin ni Ethel ang nakakabaliw na kapangyarihang ito sa harap ng ibang tao. Dahil magugulo ang buong mundo kung may ibang makakakita nito. Napaisip naman si Frasier kung ano ang susunod na gagawin ni Ethel pagkatapos ng lahat ng nangyari.
Simpleng sinabi ni Ethel na gusto pa rin niyang pumasok sa magic school at mas maging malakas. Nagulat si Moria dahil mas malaki na ang kapangyarihan ni Ethel kaysa sa kakailanganin ng kahit sino. Ipinaliwanag ni Ethel na gusto niyang mas maging malakas pa sa isang lugar na may kumpletong kagamitan para rito. Humanga si Frasier sa determinasyon ng ating bida at idineklara ni Moria na tutulungan niyang mag-ensayo si Ethel hanggang sa makaalis ito. Ipinunton niyang palaging magandang bagay ang maging sanay sa espada, at sumang-ayon si Ethel. Naisip ng ating bida kung paano siya gumagawa ng isa na namang malaking hakbang tungo sa tunay na pagmaster ng mahika. Makalipas ang ilang sandali, tumuntong sa edad na 15 si Ethel, at naghanda na siyang umalis ng bahay. Sinabi ng kanyang ina na malaki na siya ngayon, at maaari na niyang piliin ang sarili niyang landas. Siniguro rin niyang paalalahanan ito na palagi siyang malugod na tatanggapin pabalik ng bahay kailanman niya gusto. Nagsimula siyang umiyak ng walang patid, at patakbo niyang niyakap ang ating bida. Pinasalamatan ni Ethel ang kanyang ina sa pagpapalaki sa kanya sa nakalipas na 15 taon. Nagsimula na ring umiyak si Moria, ngunit isinumpa niyang napuwing lang siya. Kumaway na ang lahat sa pag-alis ng ating bida, at sinabihan siya ni Frasier na huwag kalimutan ang kanyang pag-eensayo sa espada. Magalang na yumuko si Ethel sa kanila at pinasalamatan sila sa lahat ng kanilang ginawa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito ay lalampasan niya ang mga limitasyon ng kanyang talento. Tumanggi siyang huminto sa pagsulong hanggang sa marating niya ang pinakamataas na antas ng mahika. Pagkaraan ng ilang panahon, huminto si Ethel sa isang tea house sa kanyang paglalakbay papuntang paaralan. Sa loob, napansin niya ang isang mayabang na salamangkero na nagngangalang Edwards na minamaliit ang isang royal teacher. Labis na nagpapasalamat ang guro na narito si Edwards dahil isa siyang sikat na salamangkero na kilala bilang Mad Flame. Napakalayo ng lugar na ito sa Kalunsuran kaya hindi sila nakakakita ng sino mang tulad niya. Umaasa lang ang guro na tuturuan ni Edwards ang mga estudyante sa kanyang klase kung ano ang tunay na mahika. Sa kasamaang palad, isa talagang aroganteng tao si Edwards at sinabihan niya ang guro na huwag siyang kausapin ng walang pahintulot. Inaasahan niyang naiintindihan ng guro ang pagkakaiba ng halaga ng isang segundo ng kanyang buhay kumpara sa iba. Humingi ng paulit-ulit na tawad ang guro, ngunit naisip lang ni Ethel kung paanong si Edwards ay isang makasariling tao. Para mas malinaw ang gusto niyang iparating, ipinaalala ni Edwards sa guro na kahit 20 taong gulang pa lang siya, naging isa na siyang A-rank adventurer. Nakuha nito ang atensyon ni Ethel dahil isa itong malaking karangalan. Patuloy na ininsulto ni Edwards ang guro habang ipinupunto niya na 50 taong gulang na ito at si rank pa rin. Sinabi niya na ang tanging pakinabang lang ng guro ay ang magturo sa mga bata kung paano gumamit ng mahika sa isang liblib na lugar. Tinawag niya itong basura dahil naglakas loob pa itong kausapin siya habang nagbabasa siya. Humingi ulit ng tawad ang guro dahil may kailangan siyang sabihin kay Edwards. Ipinaliwanag niyang naghanda ng isang piging ang kanyang mga estudyante para salubungin si Edwards at gusto sana nilang pumunta siya. Sa kasamaang palad, tumanggi si Edwards sa isang bastos na paraan. Ipinaliwanag niya na espesyal ang gabi na ito para sa kanya at sa batang babaeng demonyo na nasa tabi niya. Ipinakita niya ang slave crest na nasa babae at sinabi niya ngayong araw na ito tuluyang didaykit sa katawan nito ng panghabang buhay. Ang paraan ng paggana ng mga markang ito ay kung magkakaroon ng plot, bago tuluyang damaykit ang marka, maaari nitong masira ang spell. Nandiri si Ethel dahil binili ni Edwards ang babaeng ito para sa iisang dahilan lang, at ngayon ay tapos na ang panahong hindi siya pwedeng gumawa ng plot kasama niya. Sobrang nandiri si Ethel dito kaya halos masuka siya. Hindi niya maiwasang isipin kung paanong ganon din sana ang kahihinatnan ni Merlin kung hindi niya ito kinupkop. Maya-maya pa, agarang binalaan ng isang taga-nayon ng lahat na may lumitaw na isang higanteng orc. Nagmamadaling pumunta si Ethel sa pinangyarihan at napaisip kung ano ang dapat niyang gawin. Nataranta ang lahat dahil walang adventurer dito sa probinsya ang kakayaning harapin ng isang halimaw na ganito kalakas. Sinabihan ng guro ang lahat na kumalma dahil nandito si Edwards of the Mad Flame. Ipinaliwanag niyang si Edwards ay isang A-class adventurer. Kaya sinabi ng lahat na ligtas na sila. Sinabihan sila ni Edwards na ang isang higanteng orc ay isang high B-class na halimaw. Gayunpaman, para sa isang A-class na tulad niya, ang nakakaawang halimaw na ito ay hindi dapat katakutan. Humanga ang lahat sa kanya at naisip ni Ethel kung paanong kahit pagkalipas pa ng 400 taon, hinahangaan pa rin ang mga A-rank na adventurer. Tinawag ni Edwards ang halimaw at sinabi niya sa lahat na ipapakita niya sa kanila kung ano ang totoong mahika. Ipinaliwanag niya na hindi ito isang bagay na makikita mo sa probinsya, kaya nasabik ang lahat. Sinimulan ni Edwards ang kanyang orasyon at gumamit siya ng level 4 na Holy Flare. Tumama ito sa halimaw at nagdiwang ang lahat.
Ipinahayag ni Edwards na ang hindi mapipigilang level 4 na spell ang kanyang pinakamalakas na mahika. Sinabi niya na hindi mo ito madalas mapapanood ng libre, kaya lalo pa siyang hinangaan ng lahat. Sa kasamaang palad para sa kanya, napagtanto ni Ethel na mayroong mali matapos siyang marinig na sabihing level 4. Maya-maya, sa hindi malamang dahilan, sobrang natakot ang lahat ng mga taga-nayon. Nagtaka si Edwards kung ano ang mali at paglingon niya ay nakita niyang wala man lang gallows ang orc. Siya ay nanghilakbot dahil walang nagawa ang kanyang pinakamalakas na spell. Nilapitan siya ng orc at may napagtanto siyang nakakatakot na bagay. Lumalabas na ang halimaw na ito ay ang pinakamalakas na uri ng orc na tinatawag na berserker. Naisip ni Edwards na kaya ng isang level 4 na spell na talunin ng isang higanteng orc, ngunit hindi ang isang berserker. Alam niyang wala siyang laban dito, kaya tumakbo siya para iligtas ang kanyang buhay. Nagtaka ang mga taga-nayon kung ano ang ginagawa niya, ngunit nilagpasan lang niya ang mga ito sa pagtakbo. Sinimulan niya ang isa pang spell, at nakahinga ng maluwag ang lahat nang makitang lumalaban pa rin siya. Sa kasamaang palad para sa kanila, malayo sa ganun ang nangyari. Gumawa talaga ng harang si Edwards para ihiwalay ang sarili niya sa orc, ngunit nakulong niya ang lahat ng taga-nayon sa loob. Hindi sila makalabas, at nagtaka sila kung ano ang ginagawa ni Edwards. Ipinaliwanag ng masamang si Edwards na ginagamit niya silang pain dahil ang isang taong kasing halaga niya ay hindi pwedeng mamatay rito. Nagmakaawa ang lahat ng taga-nayon na pakawalan sila, ngunit sinabihan sila ni Edwards na magsilbing pain para makatakas siya. Umiyak ng malakas ang mga taga-nayon dahil ayaw pa nilang mamatay. Habang papalapit sa kanila ang orc, nagsimula na silang mawalan ng pag-asa, ngunit gumamit si Ethel ng level 6 na spell. Tinatawag itong Seraph the Spell at sinira nito ang harang. Tumakbo ang mga taga-nayon papunta sa ligtas na lugar at hindi maintindihan ni Edwards kung ano ang kakangyari lang. Nakita niya si Ethel at hindi siya makapaniwalang napabagsak ng lalaking ito ang kanyang harang. Napansin pa ng guro na gumamit si Ethel ng mahika ng walang orasayon. Napagtanto ni Ethel na baka sumobra ang ginawa niya dahil ayaw niyang kumuha ng atensyon. Hindi rin naman niya ito pwedeng balewalain na lang. Kaya inisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Habang papalapit sa kanya ang halimaw, nakaisip si Ethel ng isang ideya. Gagamit siya ng level 3 na spell para magbalat kayo, pagkatapos ay susundan niya ito ng level 9. Sa ganitong paraan, aakalain ng lahat na gumamit lang siya ng level 3. Ito ang perpektong plano, at sigurado siyang walang makakapansin. Nagmamadaling makipaglaban ng halimaw, kaya ginamit ni Ethel ang kanyang level 3 na fire attack. Hindi makapaniwala ang mga taga-nayon sa kanilang nakikita dahil ang isang napakabatang bata ay nakakagamit na ng level 3 na mahika. Nakita ni Ethel na nakatutok ang lahat sa level 3 na spell, kaya pwede na niya itong sundan ng level 9. Ngunit nagulat ang ating bida ng sapat na pala ang level 3 na spell para talunin ang halimaw. Nagtapos ang buhay ng orc, at namangha ang lahat. Nagulat si Edwards dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi gumana ang kanyang level 4 na spell. Ngunit gumana ang level 3 ni Ethel. Ipinaliwanag ng guro na hindi tulad ng spell ni Edwards, maayos na hinubog at pinino ni Ethel ang kanyang mahika. Ang teknik ni Ethel ang nagbigay sa kanyang spell ng lakas ng isang level 5. Sobrang namangha ang guro dahil imposibleng magawa ng isang napakabatang tao ang ganitong bagay. Hindi man lang ito napagtanto ni Ethel mismo dahil hindi naman ito isang malaking bagay noong nakaraang buhay niya. Ang paghubog at pagpino ng mahika ay ang pinakasimpleng bagay na kayang gawin ng kahit sinong salamangkero. Nadismaya si Ethel dahil isang A-rank si Edwards, ngunit hindi man lang niya inaral ang mga pangunahing kaalaman. Kung titingnan ngayon, naisip ni Ethel na sapat na sana ang isang level 1 na spell para magawa iyon. Napansin niyang hinahangaan na siya ng lahat ngayon, at napagtanto niyang tiyak na kumuha siya ng mas maraming atensyon kaysa sa gusto niya. Sinubukan sabihin ni Ethel na sinwerte lang siya, ngunit naaga ang atensyon ng mga taga-nayon. Sinabi nilang mabango ang orc, at hindi makapaniwala si Ethel na nakakain pala ito. Tumakas siya ng palihim at inakalang tinitingnan ng mga taga-nayon ng spell na parang isa lang itong normal na level 3. Nakatakas na sana siya, ngunit ginulat niya si Edwards nang tawagin niya ito. Sinabihan niya ang hambog na lalaki na dapat magpakita siya ng mas maraming respeto sa mga nakatatanda sa kanya. Ipinunto ni Ethel na mas alam ng guro ang sining ng mahika kaysa kay Edwards. Laking pasasalamat ng guro at sinabi ni Ethel na mayroon pa siyang isang gustong sabihin. Ipinunto niya na ang ginawa lang ni Edwards sa kanyang harang ay isang pagtatangkang pagpatay. Salamat sa kanya, naging pagtatangka lang ito, ngunit isa pa rin itong seryosong krimen. Ipinahayag ni Ethel na walang karapatan ang mga kriminal na magmay-ari ng tao, kaya dapat palayain ni Edwards ang babae at isuko ang kanyang sarili.
Nagulat ang babae at wala nang nagawa si Edwards kundi sumang-ayon sa sinabi niya. Umalis na ang ating bida at hinangaan siya ng babae. Habang ipinagpapatuloy ni Ethel ang kanyang paglalakbay, napansin niyang sinusundan siya ng babae. Naisip niya kung hanggang kailan ito balak gawin iyon, ngunit masyado itong kinakabahan para sumagot. Halos hindi siya makapagsalita, ngunit ibinunyag niyang gusto niyang humingi ng tulong sa kanya. Sinabi niyang gusto niyang maging amo si Ethel at hindi man lang alam ni Ethel kung paano sisagot. Ipinaliwanag ng babae na kung magpapatuloy ito, aarestuhin siya bilang isang nakatakas na pag-anti. Alam ni Ethel na tama siya dahil hindi madaling tanggalin ang selyo kahit wala na siyang amo. Tsaka, ang isang nakakontratang alipin na naputol ang ugnayan sa kanyang amo ay pwedeng kunin ng kahit na sino. Kung sapilitang makipagkontrata sa kanya ang isang siraulo, hindi mo masabi kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Ipinunto ng babae na parang mabuting tao si Ethel at siguradong 1,000,000 beses siyang mas mabuti kaysa kay Edwards. Hindi ito maitanggi ni Ethel, ngunit nagtataka siya kung paano humantong sa ganito ang isang demonyong tulad niya. Ipinaliwanag niyang pinilit ng mga tao ang kanyang angkan na maging alipin simula nang talunin sila sa isang digmaan noong unang panahon. Naisip ni Ethel kung gaano kalupit ang lahat ng ito, ngunit ganito talaga ang takbo ng mundong ito. Ipinaliwanag pagkatapos ng babae na baka hindi halata, ngunit inapo siya ng mga dugong bughaw na demonyo. Isa rin siyang malayong kamag-anak ng punong guro ng isang sikat na akademya ng mahika. Ibinunyag niya na ang pangalan ng kanyang kamag-anak ay Merlin at nagulat ang ating bida. Ipinagpatuloy ng babae ang kanyang paliwanag, ngunit hindi maalis sa isip ni Ethel ang marinig ang pangalan ni Merlin. Inisip niya kung ang tinutukoy ba talaga nito ay ang Merlin na naging apprentice ni Ethel, na isa sa 4 na emperador. Kinumpirma ng babae na ang Merlin na ito ay pinalaki ng maalamat na pantas. Ipinaliwanag niya na si Merlin ang pinakamalakas na demonyong salamangkero at hindi makapaniwala si Ethel. Naalala niya ang batang si Merlin na pinalaki niya mula pa noong sanggol ito. Sobrang ipinagmamalaki niya ito dahil paglipas ng 400 taon, naging matagumpay si Merlin at naging punong guro siya sa isang akademya ng mahika. Dito talaga pumasok sa isip niya na 400 taon na pala ang lumipas. Narinig siya ng babae, ngunit naisip lang ni Ethel na nabubuhay talaga ng matagal ang mga demonyo. Ipinahayag ng ating bida na buo na ang desisyon niya dahil sa balitang ito. Pumayag siya sa hiling ng babae, at nagpasalamat ito ng lubos sa kanya. Inisip niya kung ano ang pangalan ng babae, kaya nagpakilala ito bilang Anastasia. Kalaunan, nakarating sila sa isang bayan, at nagtaka si Anastasia kung ano ang ginagawa nila rito. Ipinaliwanag ni Ethel na nandito sila para sa entrance exam ng Magic Academy na gaganapin bukas. Hindi makapaniwala si Anastasia na papasok siya bilang estudyante dahil sobrang lakas na niya. Nagpunta sila sa isang kainin, ngunit nangamba si Anastasia na baka masyadong mahal sa lugar na ito. Sinabihan siya ni Ethel na huwag mag-alala sa presyo dahil kailangan daw kumain ng maayos isang araw bago ang isang malaking kaganapan. Pumasok sila sa mamahaling lugar, ngunit sinaman ang tingin ng lahat sa loob si Anastasia. Nagtaka pa sila kung ano ang ginagawa ng isang maliit na bata sa isang mamahaling restaurant. Sinabihan ni Ethel si Anastasia na kumain hanggat gusto niya, ngunit nagulat siyang makita itong nakaupo sa sahig. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito, ngunit ipinunto lang niya na dito siya nakaupo. Sinabihan siya ni Ethel na umupo sa silya, at hindi siya makapaniwala na ang isang tulad niya ay pwedeng umupo sa mesa. Ipinaliwanag niya na ang mga nakakontratang alipin ay dapat nakaluhod sa tabi ng kanilang amo. Ipinahayag ni Ethel na wala siyang pakialam kung ano man ang dapat nilang gawin, ngunit hindi naniniwala si Anastasia na karapat-dapat siya. Naisip ni Ethel kung gaano na ba ito kasanay sa ganitong sitwasyon, kaya sinabi na lang niya na isa itong utos. Umupo si Anastasia at hindi siya makapaniwala kung gaano ito ka-comfortable. Maya-maya, inabala sila ng waiter at ipinaliwanag na ipinagbabawal ng restaurant na ito ang pag-upo sa silya ng mga taong tulad ni Anastasia. Tsaka, isa silang mamahaling restaurant na mahigpit na nagsisilbi lamang sa matataas na uri sa lipunan. Hindi ito lugar para sa mga mababang uri, kaya naisip niya kung may pera ba si Ethel para bayaran ng pagkain. Naisip ni Anastasia na dapat lumipat na lang sila ng ibang lugar, ngunit sinabihan siya ni Ethel na huwag mag-alala. Naglabas ang ating bida ng ilang makikintab na bagay, at nagtanong kung sapat na ba ang mga ito. Halos mabaliw ang waiter dahil ang mga bagay na ito ay tinatawag na dragons. Ang isa nito sa ganitong laki ay nagkakahalaga ng higit pa sa 500 ginto. Ibinunyag ni Ethel na marami pa siyang dala para makasiguro, at mas lalo pang nawala sa sarili ang waiter. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng tawad kay Ethel.
Sinabihan siya ni Ethel na pwede na nitong itago ang sukli basta dalhin niya sa kanila ang pinakamasarap na pagkain. Nakalimutan ng waiter ang lahat ng sinabi niya kanina at inutusan lang nito ang mga staff na dalhin ng kagalang-galang na bisita sa VIP room. Naisip ni Ethel na ang nanay pala niya ang nagbigay ng lahat ng perang ito para sa biyahe niya. Siyempre, pera ito ng tatay niya, kaya walang problema kay Ethel na gamitin ito. Hinainan ng ating mga bida ng napakaraming pagkain, ngunit nagtaka si Ethel kung anong bumabagabag kay Anastasia. Ipinaliwanag niyang hindi pa siya kailanman tinrato ng ganito at nagtaka siya kung pwedeng kumain ng ganito ang isang tulad niya. Ngunit ipinunto ni Ethel na magsasama sila ng matagal, kaya dapat isipin niya na ito ang paraan niya ng pagsasabing masaya siyang kasama siya. Nagulat si Anastasia dahil hindi pa niya ito narinig kailanman. Sinabi pagkatapos ni Ethel na sigurado siyang marami na siyang pinagdaan ng hirap, kaya gusto niyang may tandaan siya. Kung sakaling maltratuhin niya siya nang hindi sinasadya, gusto niyang malaman itong ayos lang na magalit siya. Hindi man lang ito maintindihan ni Anastasia, kaya may napagtanto si Ethel. Wala siyang naging karapatan sa napakahabang panahon, kaya siguro nakalimutan na niya kung ano ba ang pakiramdam ng magalit. Simpleng ipinaliwanag niya na kapag may nakapagpapasama ng loob niya, ayos lang na sabihin niya ito. Hindi makapaniwala si Anastasia sa naririnig niya, ngunit sumang-ayon siyang gawin ito. Habang kinakain nila ang kanilang pagkain, sinabi ni Ethel na dapat silang mag-ensayo. Sinabihan niya si Anastasia na magalit sa kanya, at ginawa nito ang lahat ng makakaya para subukan ito. Kinabukasan, nakarating sila sa Crown Magic Academy. Naghanda si Ethel na magparehistro. Ngunit bago iyon, nagpasalamat muna si Anastasia sa pagbili nito ng mga bagong damit niya. Habang naglalakad sila, napansin ni Anastasia na sobrang daming tao rito. Sinabi ni Ethel na inaasahan na ito dahil mahirap talagang makapasok sa mga Magic Academy. Dahil ito sa oras na makapagtapos ka rito, hindi ka na mahihirapang makahanap ng trabaho. Sinabi niya na kahit sino ay pwedeng kumuha ng exam. Kaya naisip niyang dapat din itong kunin ni Anastasia. Kung magiging maayos ito, baka makakuha siya ng trabaho balang araw. Nag-alangan si Anastasia kung kaya ba talaga niya ito at siniguro ni Ethel na magiging ayos lang siya. Naisip niya na mas marami itong talento sa mahika kaysa sa karamihan ng mga tao. Nakikita ng sarili niyang mga mata ang potensyal nito at isa rin siyang kamag-anak ni Merlin. Nagpunta pagkatapos ang ating mga bida sa ibang lugar kasama ang iba pang mga aplikante. Inanunsyo ng isang lalaki na sisimulan na nila ang unang yugto ng exam. Ibinunyag niya na isa itong battle royale at nasabik ang ating bida. Ang exam proctor ay nagngangalang Fron at inanunsyo niyang sisimulan na ang unang round ng pagsusulit sa pamamagitan ng Battle Royale. Maglalaban-laban ang mga kalahok hanggang sa 5 na lang ang matira. Pwede silang gumamit ng mahika, armas, o kahit anong paraang gusto nila para mapatalsik ang mga kalaban palabas ng arena. Sinabihan ni Fron ang lahat na pumasok sa bilog at naisip niya kung gaano niya kagusto ang trabahong ito. Isa siyang B-rank adventurer at ang panonood ng mga taong naglalaban ay ang pinakamadaling trabaho sa lahat. Ilang taon na niya itong ginagawa, ngunit wala pa siyang nakitang sinumang nakakabilib. Napansin niya na 2 kalahok ang agad na pinalibutan, at nakita nating sina Ethel at Anastasia iyon. Inasahan na ito ni Fron dahil karaniwang galawan sa Battle Royale na unahing patalsikin ang mga pinakamahihina. Ngunit nagulat si Fron nang may isang kalahok na inihagis ng pagkataas-taas sa ere. Nagliparan ng mga katawan kahit saan habang 9 na tao ang agad na nadiskwalipika, at nagtaka na lang si Fron kung ano ang nangyayari. Napagtanto niya na pinalakas ni Ethel ang kanyang mga binti at sinipa palabas ang maraming tao. Malinaw na sa kanya ngayon na kayang gumamit ni Ethel ng pisikal na pagpapalakas. Gayunpaman, naisip niya na hindi pa rin ito magiging madali. Isa pang bagay sa Battle Royale ay ang lahat ay nagtutulungan para talunin ang mga pinakamalalakas na tao. Iyan mismo ang nangyari kay Ethel nang sabay-sabay siyang inatake ng isang grupo. Ginamit ni Anastasia ang level 3 na spell na Sylphie's Kiss at dumipensa para sa kanya. Nabigla si Fron dahil 16 na tao ang napatalsik sa isang iglap. 16 pa ang pumalit sa kanila at nagpatuloy ang Battle Royale. Nagtaka ang lahat kung ano ang nangyayari dahil ang spell na ginamit lang ni Anastasia ay hindi isang spell na dapat kayang gamitin ng isang kumukuha ng exam. Natakot si Anastasia at naisip niya kung sumobra ba ang ginawa niya. Sinabi ni Ethel na ayos lang ito at tulad ng naisip niya, mayroon nga talaga siyang talento. Gayunpaman, nagtaka siya kung hindi ba nito kayang gumamit ng spell nang walang orasayon. Napatawa ng malakas si Fron nang mapagtanto niyang hindi man lang alam ng ating bida ang mga pangunahing kaalaman sa mahika. Sinabihan ni Anastasia si Ethel na kailangan ng lahat ng orasayon para gumamit ng spell.
Sinabi ni Ethel na hindi yun totoo at sinabihan siya na pag-aaksaya lang ito ng oras. Dahil sa mga oras ayon, imposibleng makagawa ng maraming spell ng sabay-sabay at nagpakita siya ng halimbawa ng walang oras ayon. Halos mabaliw si Fran dahil gumamit lang ito ng 4 na magkakasabay na level 4 na spell. Pareho ring nagulat ang ibang mga kalahok, ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Inactivate ni Ethel ang mga spell at nagpatalsik ito sa lahat palabas ng bilog. Parehong nagulat sina Anastasia at Fran dahil pinatalsik lang ni Ethel ang lahat. Mahigit sa 580 kalahok ang na-disqualify ni Ethel. Kaya wala nang nagawa si Fran kundi sabihin sa ating mga bida na nakapasa sila sa unang pagsubok. Ang susunod na pagsubok ay isang nakasulat na exam at makikita nating seryosong nagsasagat ang ating mga bida. Naisip ni Ethel na napag-aralan na niya ng mabuti ang sining ng mahika sa kanyang nakaraang buhay, kaya madadali lang ang mga tanong. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin na sobrang dami nito. Nang matapos ito, tinanong ni Anastasia kung kamusta ang naging exam ni Ethel. Inamin niyang sobrang dami ng mga katanungan, ngunit nagawa niyang tapusin ang lahat ng ito bago maubos ang oras nila. Nagulat si Anastasia nang marinig na sinagot niya ang bawat isa, ngunit inakala ni Ethel na kailangan mong sagutin ang lahat para makapasa. Ibinunyag ni Anastasia na dapat lang nilang sagutin ang mga tanong na may kaugnayan sa kanilang pinakamagaling na larangan. Wala man lang alam si Ethel, kaya nagulat ang lahat ng guro nang lumabas na 758 ang kanyang iskor. Nagpulong ang mga guro dahil hindi pa sila nakakarinig ng iskor na papalapit dito. Hindi pa ito nangyari sa buong kasaysayan ng akademya. At nagtaka pa ang headmaster kung sino ang batang ito. Ipinaliwanag ng isang guro na si Ethel ay ang kumuha ng exam na may bilang na 588. Nakapagtataka, kapangalan niya ang sikat na lightning monitor. Sinabi ng headmaster na may medyo matatapang na magulang si Ethel para ay panggalan sa kanya ang pangalan ng isa sa 4 na maalamat na emperador. Ito ay halos isang kalapastanganan, ngunit hindi nila maitatanggi na mayroon na silang isang hindi kapani-paniwalang estudyante ngayon sa kanilang hanay. Sigurado ang headmaster na siguro ay nandaya si Ethel, ngunit dumating si Fran para ipaalam sa kanila kung ano ang nangyari sa unang pagsubok. Mas lalong nagulat ang mga guro nang marinig na gumamit si Ethel ng parallel activation sa isang level 4 na spell. Ipinunto nilang karamihan ng mga tao ay hindi man lang makagamit ng isang level 4 na spell hanggang sa makapagtapos sila. Tungkol naman sa paggamit ng parallel activation, wala ni isang miyembro ng kanilang faculty ang makakagawa nito. Ipinunto ni Fran na base sa kakayahan ni Ethel, malamang ay nakuha niya ng patas ang kanyang iskor sa ikalawang exam. Nagsimulang manginig ang headmaster habang iniisip niya kung si Ethel na ba talaga ang muling pagbabalik ng lightning monitor. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang lahat ng mga estudyante para makita kung nakapasa ba sila at kung saan sila inilagay. Nagdiwang si Anastasia dahil nakapasok siya sa special class at niyakap niya si Ethel. Nahiya siya nang mapansin niyang nakatingin sa kanila ang lahat at binati na lang siya ng ating bida. Ipinunto niya na ngayon ay makakapamuhay na siya bilang isang ordinaryong estudyante. Nagpasalamat si Anastasia sa kanya. Kaya ngayon ay oras na para hanapin ni Ethel ang sarili niyang numero sa board. Hinanap niya ang 558, ngunit nagulat siyang makitang nawawala ito. Wala ang numero niya sa listahan, ngunit sinabi ni Anastasia na imposibleng mangyari ito. Si Ethel ang pinakamagaling na taong nakita niya, kaya walang paraan para bumagsak siya sa exam. Pareho rin ang naisip ni Ethel dahil sigurado siyang naging maayos ang exam. Nagsimula pa siyang mag-isip kung nagsagawa ba sila ng magical aptitude test at ibinagsak siya dahil dito. Tumangging tanggapin ito ni Anastasia, kaya nagpunta siya para magreklamo. Sinubukan siyang pigilan ni Ethel, ngunit hindi siya nakinig. Sa halip, pinigilan siya ng ibang bagay. May isang karatula na nakahiwalay sa lahat, at nakasulat dito ay Special Elite Student. Mayroon lamang isang numero rito, at kay Ethel iyon. Bukod tangi siyang pinili, at hindi rin makapaniwala rito si Ethel. Masaya siyang nakapasa siya, ngunit nagtataka lang siya kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang Special Elite Student Representative. Kalaunan, nalaman din ni Anastasia kung ano ang ibig sabihin nito. Sobrang galing talaga dahil ang isang Special Elite Student Representative ay may libreng matrikula, libreng tirahan, libreng pagkain, at isang espesyal na allowance bukod pa sa lahat ng iyon. Sa kasamaang palad, may kasama rin itong mga public relations activities na kailangan niyang gawin para sa paaralan. Ito ay mga bagay tulad ng pagsali sa mga kaganapan kasama ang ibang mga paaralan. Nakakabilib pa rin ito, ngunit hindi maiwasan ni Ethel na maramdamang mas para siyang mascot ng paaralan kaysa sa isang estudyante. Ito mismo ang kabaligtaran ng gusto niyang mangyari.
Ang gusto lang gawin ni Ethel ay gamitin ang library ng paaralan at ang iba pang mga pasilidad nito nang hindi kumukuha ng atensyon. Umasa rin siyang makahanap ng anumang pag-unlad patungkol sa magical aptitude. Iyon ang kanyang perpektong buhay sa paaralan, ngunit parang hindi niya ito makukuha. Ngayong napili na siya bilang kinatawan ng paaralan, hindi niya inisip na pwede niya itong tanggihan. Maya-maya, nakita ni Ethel si Merlin at sobrang nagulat siya kaya tumakbo siya para magtago. Sobrang laki na ng ipinagbago niya, ngunit walang dadang siya ito. Nag-aalala si Ethel dahil kahit na mukha siyang bata ngayon, kamukha pa rin niya ang kanyang sarili noong nakaraang buhay niya. Kilalang kilala siya ni Merlin mula sa lumang buhay na iyon, kaya madali siyang makikilala nito. Alam ni Ethel na hindi niya pwedeng makita siya rito dahil siguradong magiging masama ang sitwasyon kapag nalaman ng mga tao na siya ang nag-reincarnate na Ethel. Simpleng sinabihan niya si Anastasia na kailangan na nilang magmadali at tingnan ang iba pang bahagi ng paaralan. Kaya umalis na sila. Maya-maya, nakaramdam si Merlin na malapit lang si Ethel, ngunit walang tao sa paligid. Ipinaalala niya sa sarili niya na imposibleng nandito siya, ngunit nakita niya ang ating bida. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit hindi lang siya pinansin ni Ethel. Naisip na lang ni Merlin kung sino ang batang ito, at kalaunan ay kinumpronta niya ito. May ilang mga katanungan si Merlin sa kanya, at nag-isip si Ethel kung ano ang dapat niyang gawin. Diretsahang tinanong ni Merlin si Ethel kung kano-ano niya ang lightning emulator. Inasahan ni Ethel na may mararamdaman siya, ngunit ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Kapag nangyari iyon, baka hindi siya papasukin ng paaralan, kaya wala siyang sinabi kay Merlin. Nagkunwari siyang hindi alam ang sinasabi nito, at umalis siya para kumain kasama si Anastasia. Sa pananghalian, ibinunyag ni Anastasia na hindi man lang niya nakilala si Merlin, na kamag-anak niya. Nahihiya siyang aminin na hindi pa niya ito nakikita kahit kailan. Gayunpaman, alam niya na anak si Merlin ng Demon King. Sinabi sa kanya ng mga kamag-anak niya na ang pinuno ng kanilang angkan mula sa 10 henerasyon na ang nakalilipas ay isang Demon King. Ang 10 henerasyon ay napakahabang panahon. Kaya napagtanto ni Ethel na malayong-malayo ng kamag-anak ni Anastasia si Merlin. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi sila masyadong magkamukha. Kahit na ganun, hindi pa rin maintindihan ni Ethel kung bakit nandito si Merlin. Dapat ay pinamamahalaan nito ang Alena Magic Academy, at medyo malayo ito rito. Kalaunan, malugod na tinanggap ang lahat ng mga bagong estudyante sa Crown Magic Academy. Inaasahan ng headmaster na lahat sila ay makikipag-ugnayan sa isa't isa upang sabay-sabay nilang tahakin ang landas ng mahika. Inanunsyo niya pagkatapos na nagdala sila ng isang taong mula sa ibang lahi. Siya ay si Merlin, ang punong guro ng Alena Magic Academy. Namangha ang lahat at napagtantong nandito lang siya bilang bisita. Ipinakilala ni Merlin ang kanyang sarili bilang isang kapwa manlalakbay sa landas ng mahika. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pag-welcome sa mga estudyante. Kaya nakahinga ng maluwag si Ethel. Nag-aalala siya na baka maging guro siya rito, ngunit hindi ganoon ang nangyari. Maya-maya, tinawag ang pangalan ni Ethel para magbigay ng talumpati dahil siya ang Special Elite Student Representative. Nagulat si Merlin nang marinig ang kanyang pangalan. At nang tumayo si Ethel sa harap ng lahat, napagtanto niya kung gaano sasama ang sitwasyon dahil maghahinala na talaga si Merlin sa kanya ngayon matapos marinig ang kanyang pangalan. Nagbulungan pa ang mga estudyante tungkol sa kanya dahil siya ang espesyal na estudyante na nakakuha ng pinakamataas na score kailanman sa nakasulat na exam. Pinag-uusapan nila kung paano niya pinatalsik ang lahat sa unang pagsubok at umasa na lang si Ethel na hindi ito naririnig ni Merlin. Nakaramdam ng matinding takot ang ating bida habang tinititigan siya ng masama ni Merlin. Pagkatapos noon, pinalibutan si Ethel ng mga babae na nasa sabik na mas makilala pa siya. Inabala sila ni Merlin nang magbigay siya ng ilang papeles sa ating bida at tumakbo nang dahil sa takot ang lahat ng mga babae. Ibinunyag ni Merlin na marami na siyang nalaman tungkol sa kanya at kinumpirma niya na Ethel ang pangalan nito. Hindi maiwasang mapansin ni Ethel na mas nakakatakot na ngayon si Merlin. Dumiretso si Merlin sa punto nang magtanong siya kung pamilyar ba ito sa konsepto ng reincarnation. Sobrang kinakabahan na ngayon si Ethel dahil naalala niya na palaging napakatalino ni Merlin. Nagkunwari siyang walang ideya kung ano ang reincarnation, ngunit nagpatuloy si Merlin. Nakita niya ang mga resulta nito sa pagsusulit at nagkaroon siya ng score na parang isa siya sa 4 na emperador na nagpas siyang sumali sa paaralan para magkatuwaan. Ang mas nakakapagtaka pa rito ay napansin ng karamihan sa mga tauhan na tama ang mga sagot niya, ngunit hindi nila maintindihan ang prosesong ginamit niya para masolusyonan ang mga ito. Sinabi niyang ang dahilan nito ay dahil ang mga sagot ni Ethel ay nakabase sa mga teorya ng mahika na 400 taon na ang tanda.
Humingi siya ng paliwanag, ngunit hindi man lang ito napagtanto ni Ethel. Ang mga problema ay sobrang simple para sa kanya kaya hindi na niya naisip pa ang pagkakaiba sa panahon. Habang nag-iisip siya ng malalim, sinabi ni Merlin na kamukhang kamukha niya ang isang taong napakahalaga sa kanya. Humingi siya ng tawad sa ating bida dahil nadadala siya kapag pinag-uusapan niya ang dati niyang guro. Inamin niyang baka masyadong malayo ang reincarnation, ngunit sigurado siya na may espesyal na ugnayan si Ethel sa maalamat na lightning emulator. Tumakas si Ethel sa kanya kanina. Kaya anuman ang relasyon nila, ibig sabihin nito ay ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Sinabi niya na naniniwala siyang may itinatago si Ethel na ayaw nitong malaman niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto talagang sabihin ni Ethel ang katotohanan dahil mas mapapadali nito ang mga bagay-bagay. Sa kasamaang palad, hindi niya ito pwedeng gawin, kaya nanatili siyang tahimik. Hindi maiwasang magtsismisan ng iba pang mga estudyante habang nagtataka sila kung kilala ba ni Merlin si Ethel. Ayaw ni Ethel ang lahat ng atensyong ito dahil ang gusto lang niyang gawin ay mag-aral ng mahika. Nakaisip siya ng isang ideya, kaya sinabi niya kay Merlin na may sikretong minamahal si Ethel. Nagulat si Merlin at naisip ni Ethel na bibigyan na lang niya ito ng kwentong gustong marinig nito. Ipinaliwanag niyang palihim na na-in-love ang lightning emulator sa isang babae. Inilihim sa mundo ang anak nila. Ang kanyang magical aptitude ay hindi kapanipaniwala, at palihim na itinuro ng lightning emulator ang lahat ng alam niya rito. Itinago ang bata sa isang sikretong nayon na malayo sa mapanuring mata ng mga tao. Iginugol niya pagkatapos ang kanyang buhay sa malayang lugar na iyon para mag-ensayo ng mahika mag-isa. Tumangging maniwala rito si Merlin dahil hindi ito kailanman sinabi ni Ethel sa kanya. Pinatunayan ni Ethel na alam niya ang lahat tungkol sa lightning emulator sa pagsasabing namatay si Ethel nang dahil sa kawalan ng pag-asa ng malamang wala siyang magical aptitude. Nagulat si Merlin dahil inilihim ito sa publiko dahil makakasira ito sa imahe ng 4 na emperador. Ipinunto niyang naririnig sila ng iba, kaya hindi niya dapat sabihin ang mga sikretong iyon sa publiko. Gayunpaman, napatunayan ito sa kanya na totoo ang sinasabi ni Ethel kung sino siya. Ipinahayag ni Ethel na siya talaga si Ethel the 13th. Sa kaibuturan ng kanyang puso, humingi siya ng tawad sa kanya dahil wala siyang magagawa kundi magsinungaling. Tinanggap din ni Merlin sa wakas ang kanyang kwento, ngunit nalulungkot siya dahil hindi nasabi sa kanya ang ganito kaalagang bagay. Gayunpaman, nasasabik siyang makita kung sino sa kanila ang mas magaling. Ipinunto niya na hindi lang ang angkan ni Ethel ang sumusunod sa landas na inilatag ni Ethel. Hindi lang sila ang nagsusumikap na maging pinakamalakas at hindi lang sila ang patuloy na nag-eensayo ng kanilang mahika. Napagtanto ni Ethel na tama siya dahil 400 taon na itong nag-eensayo. Binanggit niya pagkatapos kung paano sasali ang special representative sa mock battles ngayong hapon. Nagtaka siya kung gusto ba ni Ethel na ihambing ang mahika niya sa kanya sa isa sa mga laban. Nagulat si Ethel dahil kapag ginawa niya ito, siguradong mapapansin siya. Alam niya na pwede lang siyang tumanggi, ngunit nadala siya ng mas matinding pakiramdam. Sabik siyang subukan ng kanyang sarili at si Merlin ng sabay. Kaya tinanggap ng ating bida ang kanyang hamon. Inaasahan niyang makita kung ano ang ginagawa ni Merlin sa nakalipas na 400 taon. Salamat sa panonood ng aking recap. Siguraduhing i-like ang video.